Ningning, alam mong mahirap makapasok sa WOCOR. Kahit janitor dapat college graduate. Ilalagay kita sa warehouse. Di ito sakop ng kurso mo. Pero malaki ang sahod. Kahit probation 10K sahod. 1-0 kada buwan. 2 buwan akong makakabili na ng libingan para kay mama. Salamat at magiging masipag ako. Direktor Wu, hindi ko na kayang alagaan ang batang to. Pakiusap patawarin niyo na ako. Direktor Wu, napapalayas ng anak mo, 18 na yaya, pati lolo mo na stress, inatake sa presyon nasa ospital, wala na akong magawa, ang hirap pasayahin nitong bata. Paano naman, malusog naman siya. Hanapin niyo na ang ina ng bata, baka kaya siyang pakalmayan ng ina. Si Hu Biju to diba? Yung karga niya. Siguro anak namin yun. Hoy. Nabigla ka no? Siya ang aming boss na si Sir Wu Beiju. Hindi lang siya napakayaman. Ang pogi pa niya talaga. Sayang lang. Abay may anak na agad siya. Sino kaya ang ina ng bata? Hahanapin natin ang mama mo. Nasaan ang bote? Gutom na kaya ang bata? Sir Wu, si baby, kakatapos lang uminom ng gatas kanina. Baka si MS, Zhao. Si Ina Zhao. Si Zhao Xinyu, ang mayamang anak ng Zhao. Bagay sila ni Sir Wu. Nakuhanan pa sila ng media. Nakikain ng magkasama. Marami ang naguhula na si MS, Zhao, ang magiging asawa ni Sir Wu. Kasi, mayaman na pamilya. Dapat pantay ang estado. Anong klaseng ekspertong yaya to? Mga sinungaling lahat. Bakit mo ako tinitingnan? Humanap na ulit ng yaya. Huwag kang umiyak, babe. Sir Wu. Ako po'y 2 anak na, maraming karanasan sa pag-aalaga. Pwede ko ba kargahan si baby? Subukan mo. Mabait naman ang anak ko, lalo na pagtulog. Huwag kang iiyak baby, tama na ang pag-iyak. Wala ka rin palang silbi. Sir Hu. Baka naman, pwede po akong sumubok. Muningning, naghihibang ka ba? Ikaw na dalaga pa. Paano mo? Mapapatahan ang anak ni Sir. Alis. Tigil. Pasensya na po, sir, tagapamahala siya ng aming bodega. Unang araw pa lang niya, hindi pa gamay ang mga patakaran. Bakit nang makita ko siya, naalala ko yung babaeng nakilala ko 10 buwan na ang nakalipas. Sayang nakalimutan ko na mukha niya. Subukan mo. Kung mapapatahan mo ang anak ko, ililipat kita sa executive office. Sige na, sige na. Okay na yan. Sir Wu, hindi ito posibleng mangyari. Kahit mga dalubhasang yaya ay di nagawa niya yon. Baka siya. Pinaghihinalaan mo ba siyang? Siya, sa palagay ko. Isa siyang anghel. Ang ibang babae kasi, natural na may maternal instinct, parang mga anghel sa lupa. Anghel ka ba diyan? Nahanap na ba ang ina ng anak? Ay nako. Bumabagal ang trabaho mo. Sige, pupursigihin ko na. Ilipat siya bilang sekretarya ko. 50 sahod kada buwan. Asikasuhin agad ang papeles. Opo. Naku, 50. Dala ako ng bata sa tagum. Sir Hu, natulog na po ang bata. Pauwi na kasama ng driver. Nagkaanak ka na ba? Naku po, nahalata kaya niya? Base sa pagbuhat mo sa bata, parang sanay na sanay, di mukhang single. May nagturo sa akin. Ganon ba? Sa mga susunod na iyak ng anak, baka kailanganin pa kita. Walang problema. Pero di ito magtatagal. Malapit ko nang mahanap ang ina dahil madali kong mahahanap ang ina ng anak ko. MS, Zhao, may ginagawa si CEO Wu ngayon. Maghintay ka muna para i-announce kita. Beiju, narinig ko. Sino ka ba? Siya ang bagong sekretarya ko. Si Ho, aalis na muna ako. CJ. Ang babaeng ito, ang lakas ng amoy ng suka. Mukhang siya ang nobya ni si Ho. Zhao Xinyu. Bakit ka pumunta dito? Beiju, narinig kong may anak ka ng babae. Totoo ba talaga to? May anak na ako, kaya mula ngayon, huwag mo nang ako isipin. Bakit naman? Dagdag anak lang yan. Hindi naman dagdag na babae. At saka, pwede akong maging stepmom ng anak mo.
Ayaw ko ng stepmom. Hindi magkakaroon ng stepmom ang anak ko. Sasabihin ko sa'yo, pakakasalan ko ang ina ng anak ko. Nakahanda na ang lahat para sa kasal. Hintay na lang natin siya. Naghanda ka na ng kasal? Seryoso ka talaga, Beju? Mukha ba akong nagbibiro? Hindi. Hindi pwede to. Biglaan naman ito. Teka. Sabi mo hinihintay mo siyang lumitaw. Ibig sabihin, hindi mo pa siya nakikita. May blood sample na ako sa kanya. Malapit ko nang mahanap ang records niya sa database. Agad-agad, alamin mo kung sino ang ina ng anak ni Beju. At saka, bagong sekretarya ni Beju, mukhang babaeng Manny Akis, na nagngangalang Muningning. Siyasatin mo rin. Beju, hinding-hindi kita ipagkakait sa iba. Ilmas Mu. Pupunta sana ang amo namin para makipagkita. Ano? Sino yung amo ninyo? Mali yata kayo ng tao. Bakit niyo ako hinahawakan? Sino ba yung amo ninyo? Bitawan niyo ako. Mga Yung babaeng si Muningning, anak pala ni Muchi. Anong malas ng tadhana? Array. Hinding-hindi ko papatulan itong sekreto. Pero patuloy si Muningning na nanggigipit para hanapin ang driver na sangkot, na sa'yo mismo. Ang babaeng to. Gusto akong patayin, kaya uunahan ko na siya. Hoy, Ningning. Nandito ka na pala. Nabalitaan ko, kahapon ay maayos mong napatahan si Juan Bao. Nako, ang galing mo talaga. Kaya naman, pinapante kita dito, para pasalamatan ka. pasalubong ba ito o pagpatay sa akin? Ano? Papatayin ka? Nanunood ka masyado ng drama, ano? Bakit kita papatayin? Halika rito. Umupo ka. Ningning, ito'y maliit na halaga. Tanggapin mo muna. Nais ko, alagaan mo si Juan Bao. Lolo, ayaw ko nito. Nako anak, 180 ang alta presyon ko. Kailangan kong magpa-ospital. Kung hindi mo aalagaan si Juan Bao, kapag umiyak at nagwala siya, anong gagawin ko? Itong maliit na bata, kawawa naman. Maari kong alagaan siya. Sige. Pero ako, Salamat ha. Si Juan Bao na sa'yo. Salamat. Lolo, Tara na tayo. Salamat ulit. Lolo. Juan Bao ang pangalan mo. Ang ganda ng pangalan. Entazao. Muningning, kahapon pa kitang hindi mapagkatiwalaan, ngayon lalo kang nang ahas. Pumunta ka pa sa bahay ni Beju. Mali ka. Si Lolong Ho ang nagpatawag sa akin. Naloko mo lang si Lolo, alam ko na ang lahat. Ang dahilan kung bakit naging sekretarya ka ni Beju, ay dahil ginamit mo ang bata, para makapanloko. Manluloko ka, ngayon nga ang araw para mabunyag ang totoo mong mukha. Huwag kang umiyak. Juan Bao, huwag ka nang umiyak. Tahan na anak. Huwag kang magkunwari, wala ngayon si Lolo, wala rin si Beju. Kanino ka pa nagpapanggap? Entazao, huwag kang maingay dito. Natatakot ang bata sa'yo. Huwag umiyak. Bakit ang init mo? May lagnat ka ba, Juan Bao? Huwag kang matakot. Dadalhin kita sa ospital. Babae, gusto mo agawin ng bata, pipilitin mo pang pakasalan ka. Huwag mo akong bastusin. Umalis ka dyan. May lagnat si Juan Bao. Delikado kapag hindi pa ubos ang lagnat. Itong babae, gusto nakawin ng anak ni Beju, hindi kayo kikilos. Kapag nagalit si Beju, kaya nyo bang panagutan? MS, mo, ibalik nyo sa amin ang bata, wala namang lagnat si Juan Bao. Pag tumigil sa pag-iyak, babalik din sa normal ang temperatura. Totoo ang lagnat niya. Grabe na ang lagnat. Hindi niyo dadalhin sa ospital. Ako na ang bahala. Huwag nyo siyang palabasin. Umalis kayo sa daan. Paalisin niyo ako. Paraan, palayasin niyo ako. Muningning, hindi mo madadala ang bata ngayon. Presidente Wo, nahanap na namin ang ina ng anak mo.
Mabuti naman. Nasaan si Muningning? Nasa bahay niyo po siya ngayon. Ed, Zhao pakiusap. Puntahan natin ang ospital. Mamamatay ang bata nito. Ayon sa Yaya. Wala ngang lagnat. Huwag kang magdrama. Ibigay mo sa akin ang bata. Huwag mo siyang hawakan. Huwag mong galawin ang anak ko. Anak mo. Anak to ni Beiju. Mababang uri ka. Gusto mo pang maging ina ni Huanbao. Karapat dapat ka ba? Pigilan niyo siya. Kilos. Anong ginagawa ninyo? Beiju, mabuti at nakauwi ka na. Hindi mo nga alam kung ano lang ang nangyari. Nakakatakot na pangyayari. Dalhin mo na si Huanbao sa ospital. May lagnat siya, pakiusap. Ibigay mo sa akin. Kapag may nangyari sa anak kong babae, hindi kita patatawarin. Hoy Beiju, wala akong kinalaman dito. Ako pa nga ang maghahatid kay Huanbao. Siningning mo ang nagsabing okay lang. Kasalanan niyang babaeng siningning mo. Maniniwala naman si Beiju sa akin. Matagal na. Kaming magkakilala ni Beiju. Ningning mo. Tumahimik ka kung may mangyari man kay Huanbao. Kahit maging multo ako, babalikan kita. Ang kapal mo ng mukha. Alam mo ba kung sino ako? Alam ko, ikaw ang mayamang Zhao Hires. Alam mo pala, ganyan ka pa rin. Nanunood ka ba? Kayang-kaya kita. Pahirapan sa Jiangcheng. Ano naman kung di ako mabuhay dito? Kaya kong magpakabuhay. Sa kahit saang lugar. Sinabi ko na kay Beiju na ikaw ang may kasalanan. Gagantay si Beiju sa'yo. Ningning mo. Hintayin mo ang karma mo. Masamang babae ka talaga. Ano bang nakita ni Beiju sa'yo? Huwag kang aalis. Hanggang hindi ka napaparusahan, hindi ka dapat lumabas. Ningning, dito ka lang sa bahay ko. Huwag kang aalis kahit saan. Nahulaan ko nga. Sabi ko na magkakagulo si Beiju sa'yo. Ayaw mo pang maniwala. Ngayon nandito na ako. At panoorin ang parusa ni Beiju sa'yo. Kung sakaling, hindi ako paniwalaan ni Beiju. Kailan hihinto ang lagnat ng anak? Sandali lang po. Hindi po kayo pwedeng pumasok. Bakit hindi ako papasukin? Sasabihin ko sa'yo, kapag nagising ang anak ko at wala ako, iiyak siya ng malakas. Naiintindihan ko ang nararamdaman nyo. Pero kailangan po namin ng konting oras. Pakiusap po, magpakahinahon kayo. Hinahon? Napakabata pa ng anak ko, tapos dadaanin sa ganitong hirap. Sasabihin ko sa'yo, hindi ako makapagpakahinahon. Papasukin niyo ako. Kung ipapangako niyong hindi kayo, magagalit sa mga nurse. Habang nagtuturo, papasukin ko kayo. Sabihin mo sa mga nurse na mag-ingat sa pagturo sa anak ko, hindi ko kayo patatawarin. Nurse, masyadong mainit ang ulo ni Emho. Kunin mo ang lolo niyang si Emho. Lolo, bakit ka nandito? May nagsabi na mimintas ka rito. Dumating ako para tingnan. Ikaw naman, dakilang presidente ng WOW Corporation. Hindi ka pa ba magiging mature? Nanggulo ka pa sa ospital. Kung makita ng iba, nakakahiya sa pamilya natin. Paano na ang dangal ng angkan natin? Paano na ang stock price ng kumpanya? Duk, pasensya na po. Lolo, may lagnat si Huanbao. Ha? 40 grado. 40 grado. Doktor, pagalingin niyo agad si Huanbao. Kung hindi, dito na ako titira sa ospital. Lolo, mawawala rin ang lagnat niya. Kailangan lang ng konting oras. Gaano katagal ang konting oras? Kailangang, dito at ngayon, agad-agaran. Pababain ang lagnat. Paano kung masira ang utak niya? Lolo, wala na ba kayong pakialam sa reputasyon ng pamilya at stock price? Wala akong pakialam. Wala talaga akong pakialam. Ang mahalaga lang ay si Huanbao. Napakabata pa niya. Ang hirap ng 40 degrees Celsius na lagnat. Akala ko si Beiju. Ang mainitin ang ulo, mas grabe pala ito. Sana hindi ko na lang siya sinama. Nakita ko na ang nanay ni Huanbao. Ha? Nakilala mo na siya. Si Muningning. Totoo. Diyos ko. Kaya pala nung nakita ko siya, parang familiar ang mukha niya. Manugang ko pala siya. Ha ha ha. Ang ganda ng balita. Ang swerte mo sa babae.
Nasa ospital tayo. Lolo, huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi na uulit, di na uulit. Nasaan si Ningning? Bakit di mo sinama? May konting ayusin pa sa bahay. Kaya pinauwi ko muna siya. E di umuwi ka na? Wala namang silbi ang pagpunta mo rito. Ako na ang bahala dito. CJ, kapag bumaba na ang lagnat ni Juan Bao, tawagan mo ako. Oo, sige. Alis na. Ganitong klaseng katawan at itsurang to. Nang ahas pang makipag-agawan sa amo namin. Walang hiya talaga. Tama, kahit magaling mag-alaga ng bata. Katulong pa rin ang katapusan. Ang amo naming dalaga lang ang karapat dapat maging misis. Sino ang nagpahintulay umupo ka sa sofa ko? Beju, alam kong galit ka, pero kasalanan ni mo Ningning ang lahat. Siya ang pagalitan mo. Enmutho, ako po. Bakit ka ganyan? Kinakabahan ka na? Natatakot ka na? Hindi ako may kasalanan sa lagnat ni Juan Bao. Nagdadahilan ka pa. Ikaw talaga ang may sala. Di mo inalagaan si Juan Bao, kaya siya nagkasakit. Sino ang nagpahintulot sa iyo magwala rito? Lumabas ka. Beju, ikaw, bakit ang taray mo sa akin? Dapat si mo Ningning ang pagalitan mo. Asawa ko si Muningning. Bakit ko siya pagagalitan? Mahal, nababaliw na ba si Imi? Kailan pa ako naging asawa niya? Asawa mo siya. Eddie. Si Ningning ang tunay na ina ni Juan Bao. Zhao Xinyu, huling babala ko na ito. Umalis ka na. Pag hindi, ipapapulis kita. Ikaw ang nag-iwan ng bata sa pinto ko, di ba? Nalaman ko na ang katotohanan. Ikaw nga, wala ka ng takasan. Enmutho, ayokong tumakas. Napilitan lang akong ibigay ang bata. Wala akong pera. Di ko kayang buhayin siya. Walang pera. Bakit di ka humingi ng tulong sa akin? Marami akong pera, kaya kitang sustentuhan. Pero di tayo magkakilala. Una'y estranghero, pangalawa'y magiging magkaibigan na. Enmutho, kumalma ka. May lagnat pa si Juan Bao. Kailangan ko siyang samahan sa ospital. CJ, sasama ako sa'yo. Bumaba na ang lagnat ni Juan Bao. Pero may impeksyon sa baga ang bata. Kailangan sigurong ma-ospital ng 1 linggo. Huwag kayong mag-alala. Ipagkatiwala niyo sa amin ang bata. Gagaling siya sa pangangalaga namin. Huwag kang masyadong mag-alala. Pagkalabas niya sa ospital, sabay natin siyang aalagaan. Nandyan ka na pala, Ningning. Huwag kang kabahan. Lalabas din si Juan Bao ng maayos. Walang mangyayaring masama. Lolo, bigla ka bang naliwanagan? Nakita ko na ang magiging apo kong babae. Paano ako hindi sasaya? Joe, halika rito. Halika nga. Tingnan mo. Si Ningning ay bata pa. Maganda, at masipag. Sa aking pagbibilang, marami pa kayong magiging anak. Tama na yan. Takot siyang madali. Hindi natin siya tatakutin. Joe, may kasabihan tayo. Ang asawa'y dapat mabait. Tingnan mo ang mukha ni Ningning. Nakasulat ang kabaitan sa kanyang mukha. Hindi ko nakikita. Tarantado kang bata ka. Dapat maramdaman sa puso. Sige na. Iuwi mo muna si Ningning. Nasa ICU pa si Juan Bao. Hindi kayo makakabisita. Paglabas niya sa ospital, balik kayo dito. Sige, umuwi na kayo. Uwi muna kami. Saan bahay mo? Ako. Nakatira ako sa upahan. Kumusta pamilya mo? Single parent ang pamilya namin. Ang nanay ko. Kakamatay lang. Kaya pala hindi mo kayang buhayin ang anak mo. Kaya hiho, tayong dalawa. Hindi bagay. Tama ba ito? Hindi lang desisyon mo ang mahalaga. Maliit pa ang anak natin. Kailangan niya rin ng ina. Hindi kita pagsasamantalahan. Kaya ganito, magpakasal muna tayo. Pagkatapos ng 3 taon, saka tayo magdedesisyon maghiwalay. CJ. Pero may kondisyon ako. Ano yun? Walang kasalang gaganapin. At itatago natin ang relasyon natin. Magpapakasal tayo ng palihim. Pero, nakahanda na ang lahat para sa kasal. Boss Hu. Ako. CJ, gagawin ko ang gusto mo. Hindi kita pipilitin. Gawin ang ayaw mo. Kanselahin ang seremonya. Magpakasal tayo ng palihim. Salamat. Maya-maya darating si Ginoo at ang asawa. Dapat magpakita tayo ng magandang asal. Huwag na tayong magkamali. HMM. Kung hindi sinusulan ni Zhao Xinyu, hindi sana natin ginawa kay Ma ang pagiging bastos. Kahit hindi mayaman ang pamilya niya. Maganda at mabait naman siya. Kung ako si Sir, siya rin pipiliin ko. Tama ka. Sir, ito ba ang malita ni Ma'am? Ako na ang bahala. Ano po ang daladala ninyo? Tulungan ko na po kayo. Huwag na, ako na ang bahala. Huwag po kayong mahiya. Kayo na po ang reyna ng tahanang ito. Ang mga marurumi at mabibigat, sa amin nyo na ipagawa.
Kayo po'y magpahinga na lang. Ako na po. Ma'am, ano po ito? Ito ang abi ng aking ina. Bakit hindi nailibing? Ang mahal ng puntod. Hindi ko kayang bilhin. Pero may trabaho na ako ngayon. Pagkasahod ko sa susunod na buwan, makakabili na ako para kay mama. Tara. Samahan kita bumili. Nasa pagitan ng bundok at ilog. Napakagandang tanawin. Tingnan ninyo ang puntod. Maaliwalas pero walang sikat ng araw. Tumutulo sa taglamig, nagyayelo sa tag-init. 88,800 piso lang po. Ito, naghihintay sa inyong pag-uwi. Hindi ba masyadong mahal? Boss Hu, tumingin tayo sa ibang lugar. Ah, miss, naiintindihan ko na. Gusto nyo po ng murang may magandang halaga, di ba? Sumama ka sa akin. Narito na tayo. Malaki ba? Hindi ba? Malaki talaga. Grabe ang laki nito. Mas mura pa sa una. 128,800 piso po ito. Hindi ba mas mahal yon? Miss, pakinggan nyo po. Family tomb po ito. Pwede sa 3 tao. 128,800 piso divided sa 3. Bawat tao. Mga 40,000 piso dagdag lang. Sulit na sulit, di ba? Maganda ang halaga. Pero isa lang ang namatay. Okay lang yan. Lahat tayo ay mamamatay. Pag namatay na kayo, sabay-sabay na ilibing, libre na. Sige na. Kunin na natin yung 88,800. Ang galante mo, boss. Ning, halika. Di ka nagpahinga ng maayos pagkapanganay. Espesyal na herbal na sabaw ang niluto ko. Salamat. Boss Hu, bakit ang bait mo sa akin? Ina ka ng anak ko, kailangan alagaan kita para mas maalaga ang anak natin. Alainan, Ning, nasabi ba ng nanay mo kung sino ang tatay mo? bago siya namatay, sasabihin na sana niya, pero di na nakapagsalita. Hanggang sa... Gusto mo ba siyang hanapin? Tutulungan kita mag-imbestiga. Itong jade pendant, galing sa nanay ko, regalo daw ng tatay ko. Espesyal ang materyales ng jade, may nakaukit pang sulat. Kung magtitiwala ka, ako ang mag-imbestiga. Talaga? Salamat, kailangan kong makita siya. Sabihin, patay na ang nanay ko. Chiner, nasaan ka na ba? Ang tagal na. Hinahanap kita. Ano to? Bakit di ka kumatok? Tatay, bakit ka umiiyak? Ano yang nasa kamay mo? Wala lang. May kailangan ka ba sa akin? Nako, tungkol lang kay Wo Beiju. Nabibighani si Wo Beiju sa isa masamang babae ngayon. Isang masamang babae lang yan. Bakit ka nagagalit ng ganito? Ang babaeng yun, nagkaanak kay Wo Beiju. Dinala na siya ni Wo Beiju sa kanilang bahay. Anong klaseng babae? Ang babaeng ito? Paano niya nabighani si Wo Beiju? Wala naman siyang kalakasan, yulang pangan lang siya. Pero, maganda naman siya. Kung walang kapit. Kaya tayong mga Jaw, madaling puksain siya. Tay, pero ngayon ay, malapit na siya kay Wo Beiju. Dapat maging maingat tayo, baka malaman ni Wo Beiju. Masayang lang ang plano natin. Tama ka. Mamatyagan muna natin. Kapag hinog na ang pagkakataon, saka tayo kumilos. Maligayang bagong kasal. Salamat sa lahat. Sa'yo ko ipagkakatiwala ito. Bakit sa akin mo ipagkakatiwala? Dahil, ayokong gamitin ang kasal para ikulong ka. Sige, akin na ito. Tara na, hatid kita sa trabaho. Presidente Hu, magtataksi na lang ako. Ganun ka ba katakot na malaman ng iba ang relasyon natin? Kakapasok ko lang sa kumpanya, di pa ako regular. Ayokong pag-usapan ako ng iba. Anong oras na? Malalat na ako sa mauna na ako. Sige, ingat ka. Boss Wo, kayong mga mayayaman, bakit ganito ang hilig nyo? Sa mahirap at walang karanasan. Bagamat hindi mayaman si Ningning, hindi niya balak umasa sa lalaki. Pero ang ganitong babae, marami sa mga universidad, ngayon nagpapadala ka lang sa bugso, nagpakasal ka bigla. Anong pinagkaiba nun sa pagtulong sa mahirap? May anak bang kasama ang Binigyan ako ni Ningning ng napakagandang anak, dahil lang dito, kaya ko siyang tulungan habang buhay. Sige na nga. Napala. Alamin mo ang pinagmulan ng Jade na ito, may kinalaman sa pamilya ni Ningning. Gusto kong malaman, sino talaga ang ama ni Ningning? Sige boss. Ningning, graduate ka lang daw ng kolehiyo, wala pang karanasan sa trabaho, nakapasok ka agad sa Wo Corporation. Ang galing mo naman. Hindi naman, swerte lang talaga ako. Ningning, may boyfriend ka na ba? Ako, wala pa.
Pero meron akong, Hoy teka, ipakilala ko sa'yo ang kapatid ko. Kapatid kong lalaki, 1.8 meters ang taas. Kamukha ni Daniel Wu. At saka, nasa gobyerno pa ang trabaho. Bagay na bagay kayo. Parang Tina Donna. Hoy sige na, i-share ko na WeChat niya. Send ko na ngayon. magandang araw po boss. Boss, wow. Opisina ito, hindi matchmaking agency. Nagbabayad ako para magtrabaho kayo, araw-araw, kung ano-ano nasa isip nyo. Paumanhin boss, wow. Hindi na mauulit. Mawawalan ka ng bonus sa buwan na ito. Ano kaya ang nangyari kay Boss Wow? Hindi naman siya ganito ka-strict dati. Ang swerte-swerte ko talaga. Sino bang nakakaalam? Baka may mga bisita si Boss Wow ngayon. Masama lang siguro ang mood niya. Teren at magtrabaho na lang. Nakita mo, grabe na talaga sila. Naglakas loob pang magpakilala ng boyfriend kay Ningning. Boss Wow. Boss Wow, pakikalma po. Nandito naman si Moningning sa ilalim ng mata ninyo. Kahit may balak man siyang masama, wala naman siyang lakas ng loob. Hindi pwede. Kailangang malaman nila. Kasal na si Ningning. Hoy mo Ningning, sasama ka ba sa amin kakain? CJ, napag-alaman ko, masarap daw pagkain sa company cafeteria natin. Balak ko pa namang tikman. Sabay tayong pupunta. Tara na. Ma'am, dinadalhan ko kayo ng pagkain. Ma'am, sana'y enjoyin ninyo. Kailangan ko pang dalhan si Sir. Diyos ko, yaya ang nagdala ng pagkain. Bakit hindi ako naabisuhan? Mo Ningning, ikaw pala'y may asawa na. Sino ang mister mo? Di ba naman, employee din dito sa company. Ginoong, nasunod ko na po ang utos ninyo, na ipadala na ang tanghalian kay Mrs. Alam na ba ng lahat na may asawa na siya? Malamang alam na nila lahat. Mabuti, umuwi ka muna. Opo. Hindi tulad ng iniisip, hindi ako mayamang asawa. Tinawag lang akong Mrs. kanina. Dahil, Alam ko na, kaibigan mo ba ang nagpadala ng pagkain sa'yo? Naalala ko na. Noong nagpadala ang kaibigan ko, ng pogi para maghatid ng milk tea. Tapos sinabi pa nung lalaki, Prinsesa, inumin mo na ang tsaa, napatili ako sa tuwa. ganun nga. Mrs., kainin mo na ang tanghalian mo. Pupunta muna kami sa kainan. Palem. Ginoong Hu. Sa susunod ang katulong na. Maghahatid ng pagkain. Sa lobby na lang. CJ. Ginoong Hu. Oh, naghuhugas ka rin ng bauna. Naghuhugas ka rin ng baunan. Nga, eto rin ako naghuhugas. Tulungan kita. Ningning, baunan mo. Pareho kayo ni Ginoong Wow. Kayong dalawa ba? Sa totoo lang, si Ningning. Ako at si President sa iisang tindahan umorder. Sabi ko sa inyo ang coincidence. Sobrang coincidence talaga. Presidente Ho, tulungan na kita maghugas. Presidente Wow, kakatanggap ko lang ng tawag mula sa Huda University. Gusto ka nilang imbitahan para sa isang event. Tanggihan mo. Sige. Hoy teka, si Ningning ba taga-Huda? Oo, yung HR manager natin, graduate din ng Huda, at si Moningning, rekomenda ng professor sa Huda. Pagbigyan mo na sila. Sige, Isama mo si Ningning sa akin. walang problema. Nakakakaba ba? Pagdating natin sa school, gusto kong bisitahin si Maa. Sige ba? Mabait siya sa akin. Nung buntis ako noon, pinapastop ako ng school. Pero ipinaglaban niya ako, kaya nakagraduate ako. Mag-reserve ka ng restaurant. Ililibre natin siya. Nung buntis ka, ang hirap siguro no. Tapos na iyon, Presidente Hu. Pakiramdam ko ngayon, masaya na ako. Walang tao dito. Tawagin mo akong asawa. Asawa ko. Lakasan mo pa. Di kita marinig. Asawa ko. Ngayon, bigyan natin ng masigabong palakpakan ang ating panauhing pandangal, si Ginoong Wow Beju. Muningning, sa ganitong seryosong okasyon,
Ano ba iniisip mo? Nako, ang galing ng paaralan natin. Naipasok pa natin si Mr. Wo Beiju dito. Ang gwapo niya. Mas pogi kaysa sa mga nakaw na litrato. Single pa kaya siya. Mga mayamang lalaki. Late nag-aasawa. May pag-asa pa tayo. Pagkatapos nito, lalapitan ko siya para magpa-picture at autograph. Sasama ako kung makakuha ng business card niya. Ma'am, ako na ang manlilibre ngayon. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ako makakapasok sa HooCorp. Kakasimula mo pa lang. Wala ka pang unang sweldo. Huwag ka munang gumastos. May ipon naman ako at kumikita ako ng 50,000 monthly. Hindi lang itong pagkain. Kahit araw-arawin pa, kayang-kaya ko. 50,000 kada buwan. Legit ba yung trabaho mo? Siyempre naman, executive secretary ako. Secretary? Paano naging ganon kalaki? Ang sahod ng secretary? Ningning. Huwag kang malihis ng landas. Ma'am, ako po ay. Hindi ba si Muningning yun? Ningning. Ang pagkain ngayon. Ako na ang sisigot. Guru Zhang. Narinig kong, nagtatrabaho na si Muningning sa HooCorp. Malaki na ang sahod niya ngayon, hayaan natin siyang gumastos. Tama nga, noon pa sa eskwelahan, paborito niyo siya. Pero aminin man natin, ang pagbubuntis ng hindi kasal, ay mali talaga. Muningning, alam ba ng boss mong may anak ka na? Alam niya, ano ng problema? Hindi ba pwedeng magtrabaho ang may anak? Ang galing mo naman, kahit may anak ka na, nakakalito mo pa rin ang boss mo. Kayo naman, nakapasok si Ningning sa HooCorp, dahil sa husay. Huwag ninyo siyang husgahan. Muningning, maaasahan mo bang talino ang dahilan ng pagpasok mo sa HooCorp? Kung hindi ka magsasalita, tanggapin kong umamin ka. Sakto't pupunta ngayon si Wo Beiju para mag-speech. Kung malaman niya, nepotismo ang dahilan ng pagpasok ni Muningning, hindi niya tatanggapin ang ganitong kalakaran. Ang boss ni Ningning ay si Wo Beiju. Ha? Direktang boss ni Muningning si Hubij. Oo, siya ang secretary ni Wo Beiju. Kasama niya ngayon si Wo Beiju para sa trabaho. Muningning, hindi naman pareho ang kursong kinuha natin. Pareho tayong babae. Bakit ang galing mong manakit ng lalaki? Huwag tayong may inggit sa kanya. Mukha siyang successful ngayon, pero ang lalaking tulad ni Wo Beiju, hindi siya pakakasalan. Kapag sawa na si Wo Beiju sa kanya, itatapon lang siya. Sino to? Parang nakita ko na ito siya ang CEO ng Dragon Rice Group, si Hugo Beiju pala. Hala, bakit siya pupunta dito? Ang laking sorpresa. Pwedeng makaupo. CJ. Ningning. Ipaunawa mo. CJ. Ito si Guru Zhang, ang guro ko. Nabanggit ko na siya dati. Kumusta po Guru Zhang? Ito ang calling card ko. Kapag may kailangan kayo, tumawag lang po kayo. Salamat po. Ito ang mga kaklase ko sa universidad. Hindi mo pa ba ako ipinakilala kay Guru Zhang? Ikaw pa naman ay sikat na tao. Kailangan mo pang ipakilala? Naibigay mo na nga ang card kanina pa. Anong problema? Wala naman. Guro, ito po ang boss ko. Si Hugo Beiju. Mali ang salita mo. Saang parte? Di ba ikaw naman talaga ang boss ko? Ako na ang bag. Ano ba pinag-uusapan nila? Bakit di ko maintindihan? Hindi lang di maintindihan ang mga sinasabi nila, pati mga ginagawa di ko rin alam. Sertipiko ng kasal. Bakit may sertipiko ng kasal ang bag ni Ningning? Kailan siya ikinasal? Sino naman ang asawa niya? Ningning, anong nangyari sa sertipiko ng kasal? Ma'am, ako. Alhu, hindi ba't napagkasunduan nating ilihim ang pag-aasawa? Yung mga sinabi nilang masasakit sa'yo, narinig ko lahat. Ayokong malabisan ng pangunawa ang legal nating relasyon. Kaya, dapat mong ipakilala ulit ang pagkatao ko. Diyos ko. Baka sa kanila yung sertipiko ng kasal. Imposible. Anong kalagayan ni Muningning? Paano siya pakakasalan ni Wo Beiju? Sa tingin ko rin imposible. Kung talagang mag-asawa sila, bakit hindi ipagyabang ni Ningning? Ma'am, si Hu Beiju ay hindi lang amo ko. Siya rin ay asawa ko. Hindi ba ito napakalaking masayang balita? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Maligayang bati sa Dahil malaki ang agwat ng estado namin, kaya ayaw kong ipalabas. Hindi ako naniniwala. Paano nagkataon na si Ningning ay sinwerte ng ganito? Pagkatapos basahin, isauli mo. Naku, talagang umangat na si Muningning at naging phoenix na siya.
Tay, ngayong gabi, si Wo Beiju ay pupunta sa Huda University para sa event. May reception pa ang eskwela mamayang gabi. Perpekto ang gabing ito para sa plano. Sige, ngayong gabi na tayo kumilos. May cocktail party pa ako mamaya. Samahan ako ni Zangya. Maaga ka na umuwi't magpahinga. CJ, huwag kang masyadong mag-alak. Huwag kang mag-alala. May kontrol ako. Papahatid kita ng driver. Huwag na. Gusto kong maglakad-lakad para matunawan. Magta-taxi na lang ako pa uwi. Sige kung ganoon. Ingat ka sa pag-uwi. Pagka-uwi mo, mag-text ka sa akin. Hello. Nabalitaan kong namatay ang nanay mo sa aksidente. Hindi ba nagkataon, noong na-aksidente ang nanay mo, nandoon ako mismo. Ano nang sinasabi mo? Nandoon ka? Nakita mo ba kung ano itsura ng killer? Magkita na lang tayo para pag-usapan. Nasan ka? Pupuntahan kita. Miss Zhao, nakita mo talagang mabuti ang pumatay sa nanay ko? Siyempre. Yung killer. Babae. Ano pa? Mga facial features? Mga distinguishing marks? May mga natatanging marka ba? Nakatira ka na ba kay Beiju? Umalis ka kay Beiju. Sasabihin ko itsura ng killer. Sa totoo lang, kasal na kami. Ang bilis naman. Napagkasunduan namin, pag 3 taon na ang bata, saka palang maghihiwalay. Ang ibig mong sabihin, hindi ka na talaga aalis kay Beiju ngayon. Hindi sa ayaw kong iwan siya, kundi maliit pa ang bata. Gusto kong alagaan ang anak ko. Masamang babae, huwag kang magdahilan. Alam kong ayaw mong iwan si Beiju. Ian Zhao, ang pakay mo sa pagpapatawag sa akin, hindi naman talaga para sabihin kung sino ang salarin. Napakatanga ko pala. Saan ka naman kukuha ng kabutihan? Papa, siya si Moningning. Walang koneksyon sa lipunan. Nangangahas pa siyang agawin ng lalaki mo. Walang takot sa kamatayan. Maayos ko siyang pinagsabihan na layuan si Wo Beiju, pero hindi siya nakinig. Talagang masamang babae. Nagmamalaki lang sa kabataan at kagandahan, kaya wala akong saysay sa paningin niya. Ganoon ba talaga siya kaganda? Bakit siya kamukhang kamukha? Tatay, ano pong sinasabi ninyo? Sino siyang kamukha? Wala po. Naisip ko lang po, parang katulad siya ng aking nakaraang kakilala. Anong uri ng kakilala? Sa tingin ko, nabighani lang po kayo sa kanyang hitsura. Anong kalokohan yan? Paano ako mabibighani sa kanya? Kung gayon sirain ninyo ang mukha niya, kapag nasira ang mukha niya, tiyak iiwan siya ni Wo Beiju. Sige, Anong gagawin ninyo? Bitawan ninyo ako. Presidente Wo, balita ko po ay may bagong anak na babae kayo. Totoo po ba yon? May anak na ako ng babae. Ang galing naman, dapat nga pong magdiwang sa magandang balitang ito. Kailan po ang handaan? Kapag 1 buwan na ang anak ko, magkakaroon tayo ng selebrasyon. Asistente Zhang, yung inutos niyong imbestigahang Jade Pendant, may resulta na po. Sino ang orihinal na may-ari ng Jade Pendant? Sige, Presidente Wo, nalaman na po namin ang may-ari ng Jade Pendant. Ang pendant na yon ay heirloom ng pamilyang Zhao. May nakaukit na, sa gisag ng angka ng Zhao. Angka ng Zhao. Kung gayon ang tunay na ama ni Ningning ay Zhao Zhenhai. Bitawan mo ako. Hawakan niyo siya. Moningning. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Lumayo ka kay Wo Beiju. Huwag kang magpakita sa harap niya kailanman. Basta tanggapin mo ang kondisyon ko. Bibigyan kita ng pera. Ipapadala kita sa ibang bansa. Zhao Xinyu, ginagawa mo ito. Hindi ka natatakot na malaman ni Hu Beiju. Nagagantihan ka. Nanggugulo ka sa akin. Alam mo ba ang angkan namin sa Jiangcheng? Kahit malaman ni Wo Beiju na ako ang Sam Iris sa mukha mo, hindi niya ako magagalaw. Sagutin mo agad ang tanong ko. Kung hindi, mawawala na ang pagkakataon mo. Bahay ko ito. Hindi ako aalis ng bansa. Sige. Ayaw sa mabuti, gusto sa masama. Papa, ikaw na. Sige. Ang magandang mukha mo ay pakikiusapan natin. Huwag. Ano sa palagay mo kung malaman ni Ningning na ang ama niya ay si Zhao Zhenhai, masasaya kaya siya? Direktor, sa tingin ko, magugulat lang siya. Sa totoo lang, mayaman ang angka ng Zhao. Tatawagan ko siya.
Huwag. Anong ingay? Tumunog ang cellphone ko. Tumunog ang cellphone ko. Tiyak si Ho Biju ang tumatawag. Tatay, si Wo Biju nga talaga. Huwag mo nang intindihin yan. Bakit walang sumasagot? Siguro. Naliligo siya. Hindi niya narinig. Impossible. Kanina nung maghiwalay kami, sinabihan ko siyang mag-text pag uwi. Hanggang ngayon wala pa ring text. Hindi talaga siya umuwi. Hello, nakauwi na ba si Ningning? Hindi pa siya nakakabalik. Tama ang hinala ko. Talagang hindi pa pala siya umuwi. Magandang araw po. Ang tinatawagan ay naka-power off. Subukan pong tawag muli. Kanina hindi naman naka-off, ngayon biglang nagsara. May nangyari talagang masama. Imbestigahan mo agad ang phone location niya. Sige po, boss. Walang hiya ka. Pinag-agawan mo pa ang lalaki ng anak ko. Kahit sino pa ang dumating ngayon. Sisiguraduhin kong sirang-sira ang mukha mo. Ano na namang ingay yan? Tay, parang, cellphone ninyo po ang tunog. Bakit niya ako tinatawagan? Tito, Bakit bigla niyo po ako tinawagan? Chairman, Zhao Shenhai, sumagot sa tawag. Zhao Shenhai, hindi ko matawagan, ang anak kong babae. Maaari mo ba siyang hanapin? Tito, noong araw, pinaghiwalay ninyo kami ni Xiao Qin, hindi ba tinanggalan ninyo siya ng relasyon? Maikli na lang. Ang buhay ko, wala na rin ang kuya niya, kailangan kong mahanap siya, para iwan ko ang negosyo. Tito, ingatan niyo po ang sarili ninyo, huwag kang mag-alala, gagawan ko ng paraan, para mahanap si Xiao Qin. Sige, Kung mahahanap mo si Xiao Qin, payag na ako sa relasyon ninyo. Ayos, Tito, nangangako ako na mahahanap si Xiao Qin. Sige, Tay, saan po kayo pupunta? Sino po ang tumawag sa inyo? Hindi ba't magtutulungan tayo kay Mo Ningning? Hindi na kayo tutulong. Mo Corporation. Alam mo yun, di ba? Mas mayaman pa sa amin. Malapit ko nang makuha ang Mo Corporation. Bakit naman? Noong bata pa ako, nagkarelasyon ako sa anak, nagdalang tao siya. Kasalanan ko, abala sa trabaho, hindi ko siya napansin. Kaya, sa galit niya, umalis siyang nagdadalang tao. Pag naiisip ko ngayon, kung hindi siya umalis noon, hindi ko sana makakasama ang anak kong ito. Kaya pala ayaw nyo pakasalan si nanay. Yun pala, naghihintay kayo sa taong nasa puso ninyo. Tama, hindi ko minahal ang ina mo, tungkol naman sa'yo. Anak mo pa rin ako. Basta sumunod ka lang, pagbubutihan ko ang trato sa'yo. Itay, wala akong pakialam sa nakaraan ninyo, pero si Mo Ningning. Sige na nga. Yung kasal sa WoW Group, hindi na importante sa akin. Alam mo ba, yaman ng WoW Group, di hamak na mas marami pa. Pag nakuha ko na ang WoW Group, baka makahanap pa ako ng mas mabuting mapapangasawa mo. Sige, Itay, susunod ako sa inyo. Umalis na si Boss Zhao, pwede na ba tayong umalis? tara na rin tayo. Girlfriend yan ni Hu Biju. Hindi natin kaya makipag-away. Bilasan na natin. Boss Wo, nandyan lang si Ningning. Ningning. Ningning, gising na please. Boss Wo, huwag kang mag-alala, wala namang sugat sa katawan niya, mukhang okay lang siya. Walang hiya ka, hinahamon mo pa ang anak kong babae. Ngayon, wawasakin kita ngayon, mamatay ka na. Ningning, gising ka na. Ang mukha ko. Mukha ko. Ayos lang ang mukha mo, walang problema. Kanina, nakapanaginip ako ng masama. Huwag kang matakot. Sino ang nagkidnap sa'yo kagabi? Si Zhao Xinyu at ang kanyang ama. Zhao Zhenhai. Pinilit nila akong umalis ng bansa para hindi na kita makita pa. Ayaw kong pumayag. Gusto nilang sirain ang mukha ko.
Grabe ang sama ni Zhao Zenhai. Kung malaman ni Ningning na siya ang tunay niyang ama, masasaktan siya ng todo. Akala ko talaga magkakasugat ako. Pero, biglang may tumawag kay Zhao Zenhai. Pagkatapos, umalis na sila. Kanino galing ang tawa? Naalala mo ba? Yung tawag. Wala na akong maalala. Huwag mo nang pilitin. Sa mga susunod na araw, magpahinga ka muna dito sa ospital. Huwag muna pumasok sa trabaho. Ningning, gising ka na pala. Alam mo ba, kagabi kaming dalawa, hindi ka makontak, muntik na kaming mabaliw sa pag-aalala, buti naman okay ka. Pasensya na ha. Nagpaabala ako sa Walang problema, yung kasabihan nga, ano ba? Pagkatapos ng malaking sakuna, dumarating ang magandang kapalaran, eto na ang swerte mo. Anong swerte? Nahanap na namin tatay mo. Di ba sinabi ni Boss Wow, kagabi pa namin, nahanap ang tatay mo. Sayang lang. Kagabi na himatay ka, kaya hindi agad, nasabihan ng magandang balita. Boss Wow, yung lalamunan mo. Masakit ba? Naiintindihan ko na boss. Gusto mo bang lumabas muna ako, at ikaw mismo ang magsabi, kay Ningning ng balita? Masakit ang lalamunan ko. Bumili ka ng gamot. Sige, ayos lang. Boss Hu. Sino talaga ang tatay ko? Sabihin mo na sa akin. Ningning, hindi naman ito urgent. Pag gumaling ka na, sasabihin ko sa'yo. Okay na ako. Gusto kong malaman ngayon na, sino ang tatay ko? Sabihin mo na. Kas lang kagabi, nagulat ka lang. Boss Wow, nakita ni Ningning ang biological father niya. Magandang balita yun baka makatulong pa, sa recovery niya, ang magandang balita. Tama. Zhang. Sino ba talaga ang tatay ko? Ang tatay mo ay napaka-importante, siya ay walang iba kundi. Zhang Yang, ang dami mong salita ngayon Masyado ba kitang pinagbibigyan? Perez, wow, bibili na po ako ng gamot. Presidente Hu. May kakaiba sa'yo. Anong kakaiba sa akin? Gusto kong kalimutan mo na ang nangyari kagabi. Hindi ako ganoon kahina. Kung muling mag-aya si Zhao Xingyu, hindi na ako sasama. Hahanapin ko siya. Hindi tayo titigil dito. Pwede mo na bang sabihin sa akin kung sino ang tatay ko? Hindi sa ayaw kong sabihin. Natatakot lang ako na pag nalaman. Lalong masama ang maramdaman mo. Bakit mas masasama ang loob ko? Ano ang sinabi ni Zhang? Importanteng tao ang tatay mo. Totoo, hindi karaniwang tao ang tatay mo. Kilalang negosyante siya sa lungsod. Ayon kay mama, ang tatay ko ay may apelid. Zhao. Tandaan mo. Ang pangalan ng tatay mo ay Zhao. Zhao. Zhao ang apelyido niya. Zhao Zenhai. Paano nangyari to? Paano naging tatay ko si Zhao Zenhai? Kagabi lang ay. Tama na, huwag kang malungkot. Kung ayaw niya tayo kilalanin kahit wala siya, kaya kitang alagaan ng maayos. Ginoong Zhao, sa Jiangcheng ay nakita namin. Total na 519 na babae. Ang pangalan ay Muken. May ilan sa kanila ang nakuhanan ng larawan. Ngunit ang iba, walang available na ID photo. Kailangang magpadala ng tao sa tirahan nila. Magpadala kaagad ng tauhan para imbestigahan ang mga lugar na tinitirhan nila. Bago dumilim, kailangang makuha lahat ng larawan ng mga Muken. Sige. Anak kong Muken, saan ka nga ba naroroon? Kahit gaano kalaki ang Jiangcheng, kahit baligtarin ko ang buong lungsod, hahanapin kita. Papa, anong tinitingnan? Sino-sino ang mga nasa litrat? Hinahanap ko si tita mo, mga babaeng kapangalan niya ito. Ang dami palang kapangalan niya. Ano man ang mangyari, kailangan kong mahanap siya, para magbalikan kami. Papa, susuportahan kita. Kapag nakipag-ayos na kayo ni tita mo, pwede na akong lumipat. Basta suportahan niyo ako. Huwag kang mag-alala, kapag nakumpinsi ko na si tita mo, ipapagawa ko ng malaking bahay para sa'yo. Kahit ayaw kong lumayo kay Papa, alam kong, kung masaya siya, mas magiging maayos din buhay ko. Susunod ako sa mga plano mo. Hindi na sayang ang pagmamahal ko sa'yo. Oo nga pala, ano ba ang full name ni tita mo? Tutulungan din kita sa paghahanap. Muken ang pangalan niya. Ano? Anong nangyari? Narinig mo na ba ang pangalang ito? Nako, ang nanay ni Ningning ay Muchin din. Hindi naman parehong tao ito, ang pangalang ito. Parang narinig ko na. Parang may narinig ako. Pero hindi ko matandaan ng eksakto. Sa lungsod na ito, mahigit 500 Muchin ang nakatira. Kung narinig mo man, normal lang yun. Ang daming magkakapangalan. Mukhang yung Muchin na hinahanap ni tatay, hindi yung nabangga ko. Tatay, may larawan ba kayo ni Tia? Gusto ko siyang makita. Ito ang larawan niya noon. Siya ang prinsesa ng pamilya mo. Noy, isa lang akong mahirap. Pinili niyang sumama sa akin.
Kahit iwanan ng pamilya. Kasalanan ko at di ko siya inalagaan. Nasaktan ko siya. Umalis siya sa galit. Buntis siya noon. Siya nga. Ngayon naalala ko. Kung noon ay hindi sana, ipinalaglag ang bata. Ang anak namin, mag-aasawa na sana ngayon. Tatay, bigla akong nanghihina. Pupunta muna ako sa CR. Anong gagawin ko? Nasagasaan ko ang minamahal ni tatay, kung malaman niya. Hindi niya ako patatawarin. Boss, wow. Nabili ko na ang gamot. Bakit natulog na naman siya? Alam mo ba kagabi, sino ang nagkidnap kay Ningning? Sino? Sabihin mo sa akin. Pupunta na ako. Arestuhin natin siya. Zhao Zhenhai. Ngayon alam mo na kung bakit siya natulog. Na-stress siya. Ay nako. Paumanhin boss, wow. Kung alam ko lang, na si Zhao Shenhai ang nagkidnap. Zhao Shenhai. Hindi ko sasabihin sa kanya, tungkol sa tunay niyang ama. Hayaan na. Mababatid din naman niya. Ano ang plano niya? Itutuloy pa ba ang pagkilala sa ama? Malamang hindi na. Mas mabuting ang hindi. Kahit tanggapin siya, hindi naman sigurado na mamahalin siya. Mas mabuti pang, maging masaya kasama ka. Nga pala. Sinabi ni Ningning kagabi, na pagkatapos tumawag si Zhao Zhenhai, bigla siyang huminto. Imbestigahan mo kung sino ang kausap niya. Sige, aayusin ko. Boss, wow. Kailangan mo pa ba ang gamot? Okay lang ang lalamunan ko. Aalis na ako. Lolo, bakit ka nandito? Nasa ospital ang manugang ko. Napakalaking bagay. Akala mo may tatago mo sa akin? Ikaw kasi. Ikaw talaga. Bilang presidente ng WO Corporation. Hindi mo maalagaan sarili mong anak. Pwede na sana. Pati ba naman? Asawa mo di mo mapangalagaan? Wala ka bang silbi? Hindi. Natagpuat. Ning. Magandang bagay yon. Hindi ito magandang bagay ba? Ang kanyang ama ay Zhao Zhenhai. At kagabi, si Ningning ay kinidnap sa kamatayan. Ito ba ang Zhao Shenhai baliw? Kahit ang iyong asawa na siya ay magiliw. Hindi malinaw ang utak. At hindi pa rin siya alam. Ningning ay kanyang sariling anak. Ito Zhao Shenhai. Siya, baliwa. Kailangan mong magturo sa kanya ng aral. Pagkatapos, siya ay biological ama ni Ningning. Iniisip ko, kapag siya naging up, pakikipag-usap ito sa kana. Na ang ilang araw na ito, pangangalagaan mo ito. Sa ilang araw, Huan Bao ay pinalabas mula sa ospital. Paano tayo? Bigyan sa kanya ng isang buong buwan na pagdiriwang. Mabuti. Zhao Zong. Inilagay namin ang buong lungsod. Isang larawan ng isang babae na tinatawag na Muken. Lahat ng nakolekta, mangyaring Tung Ingen. Zhao Zong. Bilang karagdagan sa nahanap, 519. Living Muchin. Marami pa. Ang babae na tinatawag na Muken. Patay na. Kailangan mo bang suriin ng mga patay? Ano? Patay. Ang anak na babae ng grupo ni, paano ito maaaring isang maikling buhay na multo? Nakikita ko, ang posibilidad ng tiya mo changing kanyang pangalan, medyo malakin. Tatay, sa aking opinya, kumuha ng larawan ng tiya mo upang hanapin ito. Ang posibilidad ng paghahanap, medyo malakin. Ito ay may kahulugang. Ang aking piano, hindi ito maaaring maging isang maikling buhay na multo. Siya ay dapat, binago ko ang aking pangalan. Ngunit may laron, tulad ng isang karayom sa isang haystack. Sa loob ng maikling panahon ng oras, natatakot ako mahirap makahanap. Magpadala ng maraming tao para hanapin siya. Ang makakahanap kay Auntie, bibigyan ng malaking gantimpala. Tama. Ang makakahanap kay Muchin, may malaking premyo. Ganito. Dala-dalawa ang larawan. Hanapin siya at all costs. Opo. Hindi ko dapat malaman ni Papa na ako ang nakabangga kay Muchi. Kung hindi, sigurado itatakwil niya ako. Boss Wo, ang tumawag kay Zhao Shenhai kagabi, si chairman mo, ng Mu Group. Ayon sa investigasyon ko, ang nag-iisang anak ni Mu Qingfeng ay namatay sa plane crash, kaya pala siya nagkasakit kagabi. Ang pakay niya kay Zhao Shenhai ay hanapin ang nawawala niyang anak, si Mu Qingfeng. Ibig mong sabihin, Tama, siya nga, ang ina ni Ningning, si Mu Qingfeng, ay anak ng chairman ng Mu Group. Noong dati, pinili niyang makipagsama kay Zhao Shenhai kahit magtampo sa pamilya at maghiwalay. Pero pagkatapos ng kasal, nag-away sila ni Zhao Shenhai kaya umalis na siya sa Zhao family. kung malaman ito ni Ningning, baka mahimatay siya. Kaya Boss Wo, pwede nating pagpili ang hindi mo na sabihin sa kanya. Pag gumaling na siya, saka na lang sabihin. Narinig ko. Ang usapan ninyo. Bakit ka nakatayo? Dapat nagpapahinga ka. Nakapagpahinga na ako. Okay na ako ngayon. Sinabi ninyong, nanay ko pala, ang anak ng chairman ng Mu Group. Totoo ba ito? Tama, Ningning, Mu Qingfeng, ang iyong tunay na lolo. Pero,
Sa ngayon, nasa ospital at may sakit, hindi na siya magtatagal. Kaya, gusto niyang hanapin agad ang nanay mo, para pamanaan ng kanyang mga ari-arian. Pero, pumanaw na ang nanay ko. Dapat mong pahalagahan ang buhay mo, di ba? Gusto mo bang makita ang lolo mo? Kung makikita ka niya, magagalak siya ng todo. Siya. Kilala ba niya ako? Oo, Ningning. Buntis ang nanay mo noon. Alam niya iyon, kaya... Payo ko, makipagkita ka sa lolo mo agad. Dahil ngayon, si Zhao Shenhai ay naghahanap sa buong syudad para samantalahin ang inyong mga ari-arian. Hindi pwede. Hindi ko hahayaang makuha. Ng mga kamay ni Zhao Zhenhai, pupuntahan ko siya. CJ, bukas dadalhin kita sa kanya. Huwag kang mag-alala. Nakausap ko na ang lolo mo kahapon. Alam niyang dadalaw tayo ngayon. Alainan, Ako si Hu Biju. May appointment kay Yimu. Tuloy po. Aking munting bituin. dahan-dahan. Maupo ka rin. Maupo ka. Ningning. Pasensya na, nagkamali ako sa nanay mo, at pati na rin sa'yo. Kung noon pa lang, hiniwalayan na ni Zhao Shenhai ang nanay mo, dapat noon pa kita sinundo. Lolo, huwag po kayong ganyan. Ang totoo niya, hindi kanya sinisisi. Paano niya ako hindi sisisyan? Itinago lang niya, ayaw lang niyang sabihin. Ngayon, wala nang saysay ang lahat, ang nanay mo, pumanaw na. Sa buhay kong ito, hindi ko na siya mababayaran. Huwag po kayong malungkot. Ang importante ay kalusugan. Iyan ang pinakamahalaga. Ayon sa doktor, mayroon na lang akong kalahating taon. Ningning. Ngayong nandito ka na, ibibigay ko na ang mo conglomerate sa'yo. Lolo, ako. Huwag kang tumanggi, ang angkan nating mo. Ikaw na lang ang natitirang mana, nais mo bang? Panooring mawala, ang konkretong ipinundar ko, mapunta sa ibang tao. Ningning. Ano ba talaga ang relasyon ninyo ni Wu Beijo? Asawa ko siya. Ang galing mo, sa pagpili ah. Baka naman, alam mo na pala, ang tunay na pinagmula ni Ningning. Lolo, hindi ganyan si Hubij. Ningning. Masyado kang naive. Kung hindi ka niya mahal, maghiwalay na kayo. Lolo, totoo po, dahil sa bata. Kaya po ako kinasal kay Ningning. Ngunit, sa pagtatagpo namin ni Ningning, naakit ako sa kanya, nais kong samahan siya habang buhay. Huwag po kayong mag-alala, sa yaman ng angkan niyong mu, wala akong masamang hangarin. Pwede tayong magpanotaryo. Sinisiguro ko, hindi ko gagalawin ang kayamanan ng mu. Lolo, nang dumating si Hubiju sa buhay ko, panahon ng pinakamahirap kong pagsubok. Siya rin ang naglibing sa nanay ko. Napakabait niyang tao. Kung ganoon ang saloobin mo, hindi na kita pipilitin. Salamat po, Lolo. Salamat po, Lolo. Ningning, mula ngayon, ikaw na ang magpapatakbo sa Mu, ang Mu Corporation. Ay ipagkakatiwala ko sa'yo. Lolo, hindi ko kayo bibigyan. Tungkol naman, sa usapin ng tatay mo, ano ang balak mo? Hindi ko siya kikilalaning ama, at hindi ko hahayaang pakialaman ang mu. Pinabayaan niya ang nanay mo. Kinidnap ka pa niya noong nakaraang araw. Dapat siyang pagbayarin. Opo. Direktor Zhao, may imbitasyon ng pamilyang Wu. Inaanyayahan kayong dumalo sa ika-unang buwan ng bunso nilang anak. Piging ng ika-unang buwan. Baka ito ay isang bitag para sa akin. Kinidnap ko si Ningning. Pero hindi ako hinanap ni Wu Beijo. Sino ang nakakaalam kung anong masamang plano ang kanyang binabalak? Piyesta ng buwan ni Juan Bao. Bakit naimbitahan si Zhao Zhenhai? Ayaw kong makita siya. Ang pagdukot niya sa'yo, hindi natin ito palalampasin. Pero ang lugar na dinukot ka niya, walang sisiye. Kaya ako, wala pa akong sapat na ebidensya ngayon. Kailangan kong siya mismo ang magkamali. Sige na nga. Pero, parang wala siyang respeto. Kahit padalhan mo siya ng imbitasyon, baka hindi pa rin siya dumating. May paraan ako. Hello, Boss Zhao. May natanggap akong balita. Ang kanang mo ay may bagong tagapagmana. Nahanap na kaya nila si Muchi? Imposible. Talagang imposible ito. Ginestusan ko ng malaki, pero di ko siya nahanap. Di sila mauuna sa akin. Nahanap na nila si Muchin. Paano nangyari to? Patay na si Muchin sa aksidente. Mali ang balita mo. Pero, nabalitaan ko, ang tagapagmanang ito, dadalo sa pista ng buwan ng Angkanwo. Paano nangyari to? Tama na, alam ko na. Papa. Angkan ng mu. Nahanap na si Tita. Hindi. Hindi ako naniniwala. Ang bagong tagapagmana ay ibang tao talaga. Oo nga pala, pagdating ng araw, pumunta tayo sa pista ng buwan ni Lo para malaman natin. Nasaan ang imbitasyon? Hanapin mo ang imbitasyon mula sa Angkanwo. Sige.
Hoy, Director Wu, maligayang pagbati sa pagkakaroon ng anak na babae. Napakabata mo pa pero ama na. Tagumpay sa trabaho at pamilya. Director Huo, sa totoo lang, ang anak niyong babae, pinakamagandang batang babae na nakita ko. Pagdating ng panahon, talagang magiging dalagang maganda. Ganoon din ang pakiramdam ko. Ang cute ng baby na ito, hindi lang natin alam kung sino ang nanay. Parang hindi pa ikinasal si Director Wu. Wala akong narinig na relasyon niya. Mukhang anak sa labas ito. Anak sa labas, ang pamilya Huo ay naghanda ng napakagandang birthday party. Talagang pinapahalagahan siya. Bakit hindi ko makita si Muchin? Baka iba na ang tagapagmana ng Mo Group? Pero ang Mo family ay wala ng heirs. Kanino ipapasa ni Mo Chingfeng ang kumpanya? Iyan din ang gustong malaman ko. Beiju, aking pamangkin. Maligayang pagbati sa iyong anak na babae. Ha ha ha. Beiju, anak, alam mo ba, ang anak kong babae ay hinahangaan ka. Sayang lang at wala siyang swerte. Director Zhao, dahil nandito ka na, diretsyo na tayo mag-usap. Noong nakaraang linggo, nakidnap ang asawa ko. Muntik nang sirain ang mukha niya. Ikaw ba ang may pakana nito? Nako, may asawa pala si Director Wu. Mukhang secret wedding ang nangyari kaya pala hindi pinakita. Mas nakakagulat pa, si Zhao Shenhai ay naglakas loob mandupa. Anak, pwede kang kumain ng basta-basta, pero huwag kang magsalita ng walang basehan. Ni hindi ko nga nakita ang asawa mo. Paano ko siya pagkakaaitan? Baka naman posibleng, sobrang natakot lang siya, kaya nagkaroon ng guni-guni. Tama si Beiju, ang tatay ko ay laging abala sa trabaho. Mahirap siyang makita kahit saglit. Paano niya kakidnapin si Muningning? Ang ibig niyong sabihin, nagsisinungaling ang asawa. Beiju, hindi namin ibig sabihin yun. Bakit hindi mo ipatawag si Muningning para magharap kami ng diretso? Wala nang kailangan pa. Anak, ginamit mo ang balitang. Narito ang tagapagmana ng Mo Corporation. Para lang mapunta ako rito. Nasaan na siya? Bakit hindi ko siya makita? Ah, kaya pala, si Director Zhao ay nagpunta rito para kay Muningning. Sinong tagapagmana ng Mo? Patay na si Mozi, di ba? Namatay silang mag-anak. Sa plane crash kamakailan. Pero may anak na babae pala si Chairman Mu, nababalik para mana sa korporasyon. Mas alam ko ang sitwasyon ng pamilya mo kaysa sa inyo. Si lolo mo ay nakatatanda sa akin. Ni-request niya akong hanapin ang anak niya. Wala pa nga kaming nahahanap. Saan nanggaling ang bagong tagapagmana? Ito ang dahilan kung bakit hindi mo iginalang ang pamilya Ho. Akala mo makakapagsamantala ka sa pamilya mo para makagawa ng katiwalian. Tama na, huwag mo akong pagbintangan. Wala akong kinalaman sa pagkawala ng asawa mo. Kung walang ebidensya, hindi totoo ang paratang mo. Isasakdal kita sa paninirang puri. Zhao Zhenhai, nakakadiri ka. Muningning, ano ang karapatan mong murahin ang tatay ko? Kagaya ka ng tatay mo. Nang agawin niyo ako, ang yabang hit. Kaya niyo gawin, di niyo kayang aminin. Ito yung asawa ni Gin. Ang ganda talaga. Mas maganda pa kesa sa anak ng pamilya Zhao. Oo nga, ang tindi ng pagmumura niya. Mukhang totoo naman. Grabe naman ang pamilya Zhao. Walang modo kang tao ka. Ang lakas ng loob mong manakit ng asawa ko, Zhao Zhenhai. Gusto mo bang Siya naman ang nanguna. Tinuturuan ko lang ang batang to. May problema ba? Ano ang karapatan mong pagsabihan ako? Kung buhay pa ang nanay ko at makita niyang ganito ka, magsisisi siya. Anong klase namang nanay meron ka? Teka, ano nga pangalan ng nanay mo? Muningning, anong kalokohan to? Ako ang kausapin mo. Nakatatanda sa'yo ang tatay ko. Huwag kang magpakalabis. Sino ka talaga ang lumalabis? Tay, Ang kapal ng mukha mong saktan ng anak ko. Ako, Huwag niyo na akong apihin. grabe ang asawa ni Ginoong Wu. Nakatatanda, sinasaktan pa. kahit hindi kasing yaman ng mga Ho, kilala rin ang pamilya Zhao sa Gensheng. Ngayon nag-aaway na sila, mawawala silang pareho. Malaking problema ang dala ni Muningning kay Hu Biju. Yan ba ang J-Dring ng pinuno ng pamilya mo? Oo, tunay nga, siya ang chairman ng Mu Group, ang personal na pag-aari ni Mu Chingfeng. Hindi niya ito hinihiwalayan. Si Muningning at Mu Chingfeng ay pare. Posible bang si Muningning ay apo ni Mu Chingfeng? Kaya pala suot ni Muningning ang singsing ni Elder Mu. Kaya pala ipinasa ni Elder Mu ang kumpanya kay Muningning. Muningning, Muchingfeng. Ano ang relasyon mo kay Elder mo? Pa, maraming tao ang apelyido ay siguradong hindi apo ni Elder Mu si Muningning. Kung siya ay, sana'y sinabi na niya sa atin. Tama, kung apo talaga siya ni Elder mo, hindi rin tatawag sa akin si Elder mo para hanapin ang kanyang anak. Oo, at saka, ang singsing sa kanyang kamay, siguradong imitasyon lang ng singsing ni Elder Mu. Tama. Wala kang hiya. Akala mo ba, sa pagsusuot ng singsing, maaari ka nang magpanggap na tagapagmana ng Mo Group? Nakakatawa. Sinasabi ko sa'yo, kapag nahanap ko na ang anak ni Elder mo, malalaman ng lahat na isa kang impostor. Zhao Zhenhai, mag-isip ka naman. Kailangan bang magpanggap ang asawa? Pero ang singsing na ito, Posible kaya na, tunay na ang singsing. kahit na totoo, hindi pa rin ito ang singsing ni Elder mo. Paano kung... Hindi basta-basta makikita si Elder mo, lalo na ang napakahalagang bagay na ito. Hindi ipamimigay ni Elder mo yan ng pabigla. Zhao Zhenhai, talagang masama at tanga ka. Narinig kong gumastos ka ng malaki. Naghanap ng maraming tao para lang hanapin si Muki. Sayang, hindi mo siya makikita kailanman. Kalakal mo, sasabihin ko sa'yo, makakahanap ako sa kanya. Konting panahon lang ang kailangan. Hoy, Boss Zhao, nakita na namin si Muchin.
Ha 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 ha. Sabi ko na makikita ko siya. Narinig mo? Nahanap ko si Muchin. Nakita ko na si Muchin. Ha 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 ha. Bakit hindi mo tanungin kung buhay pa ang nakita ng tauhan? Base sa larawang ibinigay ninyo, nahanap namin si Muchin. Pero namatay na siya kamakailan. Ano? Paano nangyari to? Tatay, okay ka lang ba? Huwag kang ganyan. Zhao Zhenhai, gusto mong makuha si Muchin para makuha ang Mu Corporation. Sayang talaga, walang saysay ang plano mo. Ang asawa ni Boss Wu, parang alam na alam ang lahat sa pamilya mo. Ano ba talaga ang identidad? Baka siya ang tunay na tagapagmana ng Mu. Sino ka talaga? Bakit hindi mo muna inalam ang totoo bago mo ako kinidnap? Tama na, huwag kang magpanggap dito. Hindi ako takot sa'yo, Zhao Shena. Tatawagan ko na si Elder Mu para malaman ang katotohanan. Dito, napansin ko, may nagpapanggap na tagapagmana ng Mu Corporation. Mayroon siyang isang singsing na kawangis ng sa inyo. Grabe ang kalubhaan nito. Dapat niyo pong aksyonan ito. Sino ang nagpapanggap na tagapagmana ng Mu? Elder Mu. Sino ang nagpapanggap na tagapagmana ng pamilya mo? Hindi ba't mabigat ang sakit ninyo, Kiyo? Bakit kayo pa mismo ang pumunta? Kanina mo pa sinasabi, may nagpapanggap na tagapagmana ng Mu Corporation. Sino ito? Siya itong walang hiyang babae. Hindi lang siya nagpapanggap na tagapagmana. Nagmalaki pa siya sa harap ko. Abusadong abuso. Maaaring magpatunay ang lahat dito. Direktor, ang jade ring sa kanyang kamay. Pareho talaga ng sa inyo. Sabi ni Ezao peke ang kanyang singsing. Binatukan pa niya si Ezao. Kahit asawa siya ni Jiwo, hindi dapat siya magmalabis. Tiyo, narinig nyo na? Maliwanag ang nakikita ng lahat. Tamang-tama ang pagdating ninyo. Ako ang napi. Kayo na po ang magpanalo para sa akin. Ang tagal nating hindi nagkita, Zhao Shenhai. Gaya dati, wala akong respeto sa iyo. Ano pong sinasabi ninyo? Iyo, bulag ang anak kong babae noon. Naging kayo pa. Hindi siya ang bulag, ikaw. Iyo, ano ba talaga ang kasalanan ko? Bakit mo ako inaaway? Si Muningning ang aking anak ni Muchin sa dugot laman. Ang singsing niya ay galing mismo sa akin. Hindi, siya ang anak ni Muken. Hindi ito posible. Ayaw mong tanggapin ang katotohanan dahil bago nangyari ito. Sinasaktan mo siya, hindi ba? Anak ni Muken. Anak ko pala siya. Paano ito nangyari? Hindi totoo to. Nagkakalat kayo. Mga sinungaling kayong lahat. Naaalala mo ba ang jade pendant na ito? Binigay ito ng nanay ko bago siya mamatay. Inutusan niya akong hanapin ka. Ibalita ang pagkamatay niya. Natupad ko na ang huling habilin niya. Ibinabalik ko ang pendant. Chiner, anak kong Chiner. Totoo palang anak ko siya. Ang tanga-tanga ko. Sarili kong anak, hindi ko nakilala. Ang pagdukot sa akin, itatangi mo pa ba? Tatay, tumayo ka. Kahit tunay mong anak si Moningni, pero isipin mo, tatanggapin ka ba niyang ama? Pasensya na. Tatay, maraming nakatingin. Baka makapagsalita ka ng mali. Ang angkan nating Zhao, masisira ang reputasyon natin. Pag-isipan mong mabuti. Ningning, anak kong mahal, tatanggapin mo ba ako bilang ama? Payag ka bang tanggapin mo ako bilang iyong ama? Ayaw ko. Hindi kita masisisi kung ayaw mo. Nandyan na sa'yo si Young Master Wu at ang Mu Corporation. Wala nang halaga ang ama mong ito sa'yo. Masakit ang ulo ko. Shinyu, ihatid mo na ako. Tara na, tay. Mukhang, kahit ano nang gawin ayaw niyang aminin ang pagkadakip sa akin. Okay lang kung ayaw niyang umamin. May paraan ako. Huwag mong pag-aksayahan ng luha. Esan. Lolo, bakit kayo nandito? Paano ako di dadalo sa first month ng apo ko? Para ito kay Huan Bao na apo ko. Salamat, Lolo. Akala ko ba, ang asawa ni President Wu, apo pala mismo ni Chairman Mu. Magkakaisa na ang mga pamilyang Huo at Mu. Walang makakatalo sa Jiangxing ngayon. Nagsisisi na siguro si Zhao Shenhai. Kasalanan mo lahat to. Dahil sa katangahan mo nadamay ako, sa pagkakadakip sa sarili kong anak, lahat ng to dahil sa'yo. Tay, hindi ko alam. Anak pala ninyo ni tita, talagang totoong anak. Puntahan ko na lang siya para humingi ng tawad, para patawarin tayo. Ang tanga-tanga mo talaga. Galit na galit pa siya ngayon, imposibleng patawarin tayo. Hintayin muna nating hamupa ang galit niya. Nagmamahala naman talaga kami ng nanay niya noon. Naniniwala akong pagbibigyan niya ako, dahil sa alaala ng nanay niya. Uminom ng alak si Ningning. Nag-away siya sa tatay niya kanina, kaya malungkot ang pakiramdam niya, kaya siya uminom. Hindi ko siya pinigilan. Lasing na ito. Alagaan mo siyang mabuti ngayong gabi. Bakit hindi ka pa natutulog? Nag-aantay lang ako sa inyo. Beiju, anak, bilang nakatanda na. May paalala ako sa'yo, bilang lalaki. Kailangan kang mag-first move. Ha? Huwag kang ang pabiro.
Kasal na kayo sa papel. Bakit magkahiwalay pa kayo ng tulog? Hindi normal sa bagong kasal na magkahiwalay. Ngayong gabi, dapat magkatabi kayong matulog. Aalagaan ko siya ngayon. Siyempre sa isang kwarto kami. Hindi lang magkatabi sa kwarto, dapat magkasama talaga. Gets mo ba ang ibig kong sabihin? Samantalahin mo ang pagkakataon ngayong gabi. Pag-ibayuhin ang relasyon nyo. Sige, susubukan ko. Lolo, anong sinabi sa'yo kanina? Sabihin magpahinga na tayo ng maaga. Hindi tama. Parang narinig ko siya. Magkaroon ulit tayo ng anak. Wala siyang sinabing ganon. Nagsisinungaling ka. Narinig ko siya. Sabi gumawa tayo ng football. Kung gusto mo, pwede naman tayo. Pero si Lolo. Beiju, natutulog pa si Ningning? Beiju ngayon si Ningning ang tagapagmana ng Mo Corporation. Bilyonaryo na siya. Maraming lalaking naghahabol sa kanya. Kailangan mong mag-ingat. Huwag kang mag-alala. Okay na okay kami ni Ningning. Basta alam mo ang gagawin. Pero sa tingin ko, mas mabuting magkaanak pa kayo. Mas magiging matibay relasyon nyo. Ang pag-aanak ay desisyon ni Ningning ang mas mahalaga. Huwag mo nang problemahin ito. Alagaan mo mabuti si Juan Bao. Yan ang pinakamahalaga. Sige, sige. May nahanap akong importanteng impormasyon. Hindi aksidente ang pagkamatay ng ina ni Ningning. Walang nadudukot na salarin kaya, hindi pa naisasara ang kaso. Meron akong bagong balita. Ang sasakyang involved ay sa Zhao Corporation. Si Zhao Zhenhai ba ang pumatay? Hindi siguro siya. Kung siya man ang may gawa, hindi sana niya. Hinanap si Muchin. Si Zhao Xinyu siguro. Posible. Iimbestigahan natin ang mga galaw niya noong araw na yon kapag may solidong ebidensya. CJ. Ningning, halika na't kumain. Kanino ka kakatawag lang? Tumawag si Zhang Yang. Maaga ka nang nagtrabaho Lanan. Nga pala. Bakit ako natulog sa kwarto mo kagabi? Hindi mo na naalala. Nalasing ba ako? Kaya pala sumasakit ulo ko kaninang umaga. Talagang hindi mo naalala. Kagabi, may nangyari ba? Wala lang. Kung hindi mo maalala diwa. Sabihin mo na sa akin agad. Ano ba talagang nangyari kagabi? Nagsalita ba ako ng kalokohan? Wala ka namang nasabing kalokohan. Pero, may lasing na nagsabing magkaanak ng buong football team. Ano pa? Wala na. Talagang wala na. Hindi na nagsalita ng kalokohan. Tapos may iba na kaming ginawa. Tama na ang mga salita mo. Naalala ko na. Huwag kang mahiya. Mag-asawa tayo. Normal lang na matulog ng magkasama. Pero hindi pa ako handa. Hindi mo kailangang maghanda. Hayaan na lang nating mangyari natural. Alaynan. Nasaan ang anak natin? Isinama siya ni Lolo mamasyal. Pupunta ka ba sa kumpanya mamaya? Pagkatapos kumain kung walang ibang gagawin, diretso na ako sa opisina. Ikaw, Sasama ako sa iyo sa kumpanya. tagapagmana ka na ng Mu Corporation. Dapat sa Mu Corporation ka magtrabaho. Bagong graduate lang din ako. Wala masyadong work experience. Mas mainam pa na mga professional na manager ang bahala. Dapat nga sumunod ako sa iyo at matuto ng husto. Pwede. Hindi pala ordinaryo si Moningni. Noong una siyang pumasok sa kumpanya, sa warehouse pa siya in-site. Alam ko yan. Noong unang araw niya sa trabaho, nakuha niyang pasayahin ng anak ni Boss Wu, kaya inilagay siya mismo sa tabi. Sino aakalang siya pala ang ina? Huwag mo intindihin ang chismis. Walang kwenta ang salita nila. Ako rin naman, swerte talaga. Swerte ka nga. Karapat dapat ka sa lahat ng to. Huwag kayong magpanik. Aking tunay na anak si Moningning. Si Wow Beiju ang manugang ko. Hindi nila ako pahihirapan. Pinupuntos lang nila ako para lang mapilitang humingi ng tawad. Kung malaman nilang ako ang nakabangga kay Muchi, wakas na talaga. Kailangan kong protektahan ang sarili. Sige na. Alam ko na. Kakausapin ko si Moningning. Huwag kayong mag-alala. Maayos din ang lahat. Anong ginagawa mo dito? Maraming problema sa kumpanya. Wala ka man lang naitutulong. Walang kwenta ka. Tae, alam kong wala akong silbi. Mag-aaral na lang kaya ako sa ibang bansa. Mag-aaral sa ibang bansa? Nakahanap na ako ng paaralan doon. Yung matrikula ay. Ilang taon ka na ba?
Yung ate mo nag-asawa at nagkaanak na, dapat maghanap ka ng mayamang lalaki. Magpakasal ka agad. Tae, hindi madaling humanap ng mayaman. Pangkaraniwan lang ang edukasyon ko. Kung makapagpa-golden sa ibang bansa, makatutulong sa paghahanap ng mayaman. Noong bata ka ayaw mo mag-aral. Bakit ngayon gusto mo mag-abroad? Kasi naiinggit ako kay Moningning. Naasar ka ba? Graduate siya ng Huda University. Sikat na universidad yun sa Jiangcheng. Pwede kitang ipasok sa Huda para mag-Master L. Magpa-golden ka roon. Tay, bakit ayaw mo payagan ako? Mahirap ang buhay ko ngayon. Hindi ka tataka sa ibang bansa. Desisyon ko na to. Huwag nang banggitin ng pag-abroad. Anong gagawin ko? Wala na akong ibang paraan kundi umalis. Maghihintay na lang ba ako dito? Ningning, may meeting pa ako. Sa susunod na oras na lang tayo kumain. Ipapadeliver ko na lang ang tanghalian dito. Kain ka muna. CJ. Anong kinain mo? Ang ganda ng packaging ah. Ang dami namang singsing na brilyante. Naku, asan na ang lunch? Baka surprise ito para sa akin. Mga brilyanteng ito, ipinadala ni President Wu mula sa mga brand. High-end designs mula sa kilalang brand. Kaya hindi pa niya napipili. Magpapanggap na lang akong di nakakita. Hoy, ngayong nakita mo na. Pumili ka na ng gusto mo. Kung gusto mo lahat, pwede rin nating bilhin lahat. Si President Wu naman, mayaman na mayaman siya. Isang piraso lang pipiliin ko. Pagkatapos na ng meeting niya Ningning, talaga bang ayaw mo? Bigyan ng kasal ang boss namin? Gustong-gusto niyang magpakasal. ni hindi niya sinabi sa akin eh. Bago ka pa niya ligawin, nakaplano na niya ang kasal. Dahil sa pakiramdam mo, malaki ang agwat ng estado niyo, kaya nagtago kayo ng relasyon. Pero ngayon, tagapagmana ka na ng mo family. Magkatapat na lang ang estado niyo, kaya huwag mo nang pansinin ang chismis. May punto ka rin. Ano nang pinag-uusapan nyo? President, pumayag na si MS mo sa kasal. May nagustuhan ka bang design? Di ko pa nakita ang ganitong pagbibigay ng singsing. Di ko kasi alam ang gusto mo. Pwede namang lahat ito. Pwede mong isuot araw-araw. Alam kong mayaman ka, Presidente. Pero wag naman masyadong mag-aksaya. Isang piraso lang talaga. Ito na ang pipiliin ko. Ibalik na lang ang iba. CJ, sundin ang gusto mo. Hoy, Lolo, kailangan mong alagaan ang sarili mo. Dapat abutin mo ang kasal ni Ningning bago ka mawala sa mundo. Pagkatapos ng kasal, susunod na ang pangalawang anak. Kahit paano, dapat hintayin mong manganak siya. Di 1 taon pa ako mabubuhay. Pero sabi ng doktor, 6 na buwan na lang ako. Huwag kang maniwala sa doktor. Ang galing na ng teknolohiya ngayon. Basta positibo ang isip mo. Kung gusto mong mabuhay, abot ka pa ng 100 taon. Walang problema yon. Sige na nga, susubukan ko. Ang mabuhay ng matagal. Ayos. Usapan natin ang dowry. Sabihin mo ang gusto mo. Gagawin namin lahat. Talaga. Syempre, tingnan mo, si Beiju at Ningning, ang saya ng relasyon nila. Tsaka nga pala, may anak na sila. Lahat ng kay Beiju. Para kay Ningning yan. Tama. Sa akin, kay Nining lahat. Ang sa kanya pa rin. Huwag kayong mag-alala, Lolo. Hindi ako hihingi ng pera sa kanya. Ito ay legal na dokumento tungkol sa aming mga ari-arian na pinagawa ko sa abogado. Pakibasa na lang po. Kailan mo to ginawa? Bakit hindi ko alam? Ito ang pangako ko sa'yo. Gusto kitang mapanata habang nasa tabi ko. Walang dapat ikatakot. Wala akong takot. Pero ako meron. Ayokong mabahala si Lolo. Gusto ko masaya siya sa kasal natin at maging malusog pala para samahan ka ng matagal. Nakakabagbag damdamin talaga. Lolo, napakabait talaga ni Beiju sa akin. Pirmahan mo na ang kontratang ito. Matutupad din ang hiling ni Beiju. Totohanan ba? Bakit? Yung sinabi niya kanina, buong puso at tapat, kung hindi mo tatanggapin ang kabutihang loob niya. May ilang siya. Pero di pwedeng seryosohin. Tunay naman ang kasal ninyo. Tama si Lolo, Ningning. Pirmahan mo na, baka lumamig ang pagkain. Pipirmahan ko na talaga. Pirmahan mo para kumita tayo. Para sa'yo at sa anak natin. Pirmado na. Magaling na pamilya. Tungkol sa kasal, magkano ang dot mula sa pamilya mo? Kami sa pamilya mo ay maglalaan ng katumbas na bigay kaya ayaw naming makalamang sa pamilya mo. Sige. Pag-usapan na lang nila ito, tayong dalawa. Abang na lang sa handaan. Pwede na yan, hehe. Kung tayo lang ang mag-aayos, wag na ng dote at bigay kaya. Simplihan na lang. Hindi pwedeng ganun. Lolo at Laki, ako na ang bahala sa kasal. Siguradong masisiyahan kayo. Ganyan ang gusto ko. Ningning. Hayaan mo na siyang mag-asikaso. Huwag ka nang mag-alala. CJ, Lolo. Sa araw ng kasal, may sorpresa ako para sa inyo. anong sorpresa? Kahit si Ningning, di alam. Malaking sorpresa talaga yan. Nalaman ko na kung sino ang pumatay sa biyanan ko. Sino ba iyon? Huwag kang magpaikot. Sabihin mo na agad. Sisiguraduhin kong magbabayad siya ng dugo. Isa pang anak ni Zhao Zhenhai. Zhao Xinyu ang salarin. Si Zhao Shenhai, noon ay mahal na mahal. Niya ang anak kong babae. Pero ngayon, pinatay ng kanyang anak ang akin. Sinadya nila to, di ba? Hindi pa alam ni Zhao Zhenhai. Naniniwala akong totoo ang pagmamahal niya. Kung malaman niyang si Zhao Xinyu ang salarin, magagalit siya ng husto. Anong plano mo? Sa araw ng kasal, ilalantad natin ang salarin. Isasakdal natin siya. Kahit sino pa yan, papatayin ko.
Sir Zhao, nabalitaan namin. Pakakasalan ni Wu Beijo ang anak mo, si Mo Ningning. Magkakaroon sila ng malaking kasal. Pupunta po ba kayo? Oo nga, may mga kaibigan na nakakuha na ng invitation sa kasal. Sabi sa Conning Manor gaganapin. Kilala nyo yung Conning Manor diba? Pinakamarangyang pribadong estate sa bansa. Syempre naman, Sir Zhao, isama nyo naman kami para makakita kami. Alam kong magkakaroon ng kasal. Ang anak kong si Ningning. Bagtong kong anak. Hindi niya ako pababayaan ito. Hanga kami sa iyo, Sir Zhao. Nakipag-ayos ka agad sa anak mo, dugot laman ng pinagsamahan, kahit may mga hidwaan noon, hindi maglalayo ang mag-ama, syempre naman. Naayos ko na ang nasirang jade pendant niya, pupuntahan ko na siya mamaya. Ningning, nakauwi ka na. Bakit ka nandito? Naayos ko na ang mutyang agimat. Sarili kong kamay ang gumawa nito. Alam mo ba, ang mutyang ito, siyang tanda ng pag-ibig namin ng ina mo, noon ko pa binigay sa kanya, kaya sa kanya na talaga ito, dapat itong nasa pangangalaga mo. Zhao Zhenhai. Minahal mo ba talaga si nanay noon? Syempre naman. Nooy simpleng pamilya lang kami. Hinamak ako ng lolo mo para patunayan ng sarili. Nagpakapagod ako hanggang umunlad ang pamilyang Zhao. Ningning, ang lahat ng ito, para sa ina mo naman lahat. Para sa sarili mong yabak, kahit gaano pa kayaman, nasulit ba niya ang buhay? Pasensya na, kasalanan ko. Nooy abala sa trabaho, nawala ng oras sa kanya. Huwag kang plastic. Nang ipanganak ako, nasa ibang babae ka, Zhao Zhenhai. Bakit ang murang-mura ng pag-ibig mo? Hindi. Si nanay ni Zhao Xinyu, ang nanukso sa akin, binigyan niya ako ng bitag. Hindi ko siya minahal. Kung hindi ako mag-iisang hanggang ngayon. Maniwala ka sa akin, Ningning. Sa buhay kong ito, si nanay lang ang mamahalin ko. Kung ayaw mo kay Nanay Xinyu, bakit paborito mong lahat siya? Hindi, binibigyan ko lang siya ng makakain para mabuhay. Ayokong mamatay siya sa gutom. Ningning, kung ayaw mo sa kanya, uuwi na ako ngayon din. Paputol ko ang relasyon naming mag-ama. Sinusumpa ko sa langit. Sa buhay kong ito, nanay mo lang ang minahal ko. Ikaw lang ang anak na gusto ko. Patay na ang nanay ko. Wala nang saysay ang sumpa mo ngayon. Ningning, kahit wala na si nanay, ikaw ang nagpapatuloy ng buhay niya. Huwag kang mag-alala, tatay. Gagawin ko ang lahat para bawiin. Masakit na masakit ako ngayon. Alam mo ba, muntik na kitang masaktan noon. Ano ba? Paano ko nagawa yun? Para hayop na hayop ako, hayop. Tama na. Buti na lang ligtas ka pa, kung hindi ay, mamamatay na lang ako sa hiya. Sa nanay ko ang agatang ito. Wala akong karapatang ibalik ito. Ningning, tunay ang pagmamahala namin, para sa kanya. Kaya kong gawin lahat. Alam mo ba, nang iniwan niya ako, pinahanap ko siya ng husto. Ngunit sayang, hindi ko siya matagpuan. Nasa Jiangxing lang pala si nanay. Hindi mo siya mahanap. Hindi ka nagsikap talaga. Mabuti na rin. Kung malaman man ni nanay, merong anak ka sa labas, ang agatang ito. Siguradong ibabalik niya, miss. Ningning, lahat ito kasalanan ko. Nahihiya ako sa inyong mag-ina. Sana ay. Bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Pangako ko. Hindi na ako magkakamali muli. Kapag nagkamali ako ulit, gawin mo sa akin ang gusto mo. Nang sinaktan mo ako noon, nagmakaawa ako sa'yo. Taong tulad mong ganin, hindi ka dapat sa pangalawang pagkakataon. Hindi mo ako mapapatawad. Hindi kita sinisisi. Alam ni Tatay Ningning, ikakasal ka na agad. May hiling ako sa'yo. Sana payagan mong makadalo ako. Kahit na, hindi ako dumalo bilang tatay mo. Ako si Tatay Ningning. Gusto ko lang, makita ang anak kong ikakasal. Sige, pupunta ka sa kasal ko. Pero hindi bilang tatay ko. Sige. Basta makadalo ako sa kasal. Susundin ko lahat ng gusto mo. Hindi ako dapat magmadali. Pumayag siyang makadalo ako. Ibig sabihin may pagtingin pa siya. Dahan-dahan lang ako. Balang araw tatanggapin niya ako. Umalis ka na. Sige. O siya nga pala, Ningning. Papadalhan mo ba ako ng imbitasyon? O pagdating ng araw, diretso na lang ako pupunta? Wala akong dalang imbitasyon. Pagbalik ni papadalhan kita sa pamamagitan niya. O sige. Pasensya na sa abala. Umuwi ka na. Aalis na muna ako. Zhao Zhenhai. Sa araw ng kasal, gagawin kong hindi mo makakalimutan. Mukhang may pagtingin pa si Ningning. Hindi lang ako inimbitahan. Pati ikaw rin. Tatay, talagang kinilala ka ni Mo Ningning. Mo Ningning. Anong Ningning? Ate mo siya, panganay mong kapatid. Makinig kang mabuti. Pag nakita mo siya, magpakita kang respeto. Kung mauulit ang paggulo mo sa kanya, tatalikuran kita bilang anak. Kung tatanggapin ka ng ate ko, tatay, syempre ituturing ko siyang tunay kong kapatid. Syempre dapat niya akong kilalanin. Kung hindi, paano ako papayag ang pumunta sa kasal? Sa lahat ng pangyayari. Para sa kanyang ina, hindi na ako nagpakasal muli. Ang pagmamahal kong ito ay totoo at wagas. Tiyak na nahatak siya ng aking sinseridad. Totoo naman. Tatay, kayong pinakatapat na lalaki na kilala ko. Ano kaya ang ipaghahanda kong dote? Kailangan kong pag-isipang mabuti. Talaga bang ganon kadali? Pinatawad ni Ningning si tatay.
Pero kahit ganon, hindi niya ako kikilalanin bilang kapatid. Kung malaman niyang ako ang nakasagasa, tiyak na maghihiganti siya. Nay, ikakasal na ako ngayon. Kung nabubuhay ka pa sana, matutuwa ka siguro para sa akin. Ginoong Wow. Kumpleto na ba ang mga bisita? Halos lahat ay nandito na. Pero wala pa si Zhao Zenhai. Baka hindi na siya dumating. Makakasiguro ka, darating yon. Ang gwapo mo ngayon. Ang ganda mo rin. Maganda ka araw-araw. Ginoong Wow, bawal pang halikan ang nobya. Hintayin ninyo ang seremonya. Tara na sa ating kasal. CJ, Ginoong Zhao, sa araw na ito, talagang sa biyaya mo. Kung hindi, wala kaming pagkakataon makapasok sa eksklusibong lugar na ito. Oo nga, narinig ko. Dito ang chef, Mike Halen 3-star chef. Ngayon, nakita ko rin itong Malaparaiso. Alam ko sa souvenir package, meron pang gintong bar. Unang beses kong makakita ng ganito kagandang pasalubong. Paumanhin, Ginoong Zhao, sa invitation card, kayo lang ni Zhao Xinyu ang nakalista. Hindi pa papasukin ang mga kaibigan ninyo. Hindi kami makakapasok, ikaw na bantay. Alam mo ba, sino si Ginoong Zhao? Siya ang tunay na ama ng babaeng ikakasal. Kung patuloy mo kaming pipigilan, pagdating ng nobya, malalaman mo ang kahihinatnan mo. Talaga nga, nakilala na ni MS mo si Ginoong Zhao, kahit si Wu Beijuman. Kapag nakita si Ginoong Zhao, dapat siyang tumawag, bilang biyenan. Paumanhin, sundin lang natin ang nasa invitation. Kung mag-iingay pa kayo, tatawag na ako ng guard. Tatay, nakipagbati na kayo kay Moningni. Bakit ngayon pati mga kaibigan, ayaw niyong payagan? Tama, kakain lang naman kami. Hindi kami makakaabala. At saka, nagbigay pa kami ng regalo. Ginoong Zhao, bakit hindi niyo tawagan ang anak ninyo? Oo nga, ano ba, ang nangyayari dito? Tagapangasiwa Zhang. Si Muningning ay tunay kong anak na babae. Sa palagay ko alam nyo na ito. Ngayon ang kanyang kasal. Dinala ko ang ilang kaibigan para uminom sa kasal. Wala namang problema, di ba? Syempre. Walang problema. Payagan silang pumasok. Tagapangasiwa Zhang. Ikaw talaga ang marunong makisama. Huwag kang mag-alala. Pag may pagkakataon, sisiguraduhin kong sa harap ng manugang ko, magpapuri ako para sa'yo. Walang matang hayop. Tingnan natin kung sa susunod, matatapang ka pa bang manghamak? Eksakto, maghahanap ako ng manager nyo mamaya, para ireklamo kayo. Huwag kayong matakot. Di magtatagal ang kanilang kasikatan. Hala, hindi ba ito si Jijao? Di ko inakala, narito rin pala si Jijao ngayon. Anong ibig mong sabihin? Si Muningning ay tunay kong anak, ikakasal siya ngayon. Syempre pupunta ako. Hindi ko alam kung ngayon, kusa kang pumasok o inimbita ka. Naalala ko, hindi ka kinilala ni Ningning, bilang tunay niyang ama. Noong una, hindi niya ako kinilala, pero hindi ibig sabihin, di siya magbabago ng isip. Ang alam ko lang, hanggang ngayon ayaw pa rin kilalanin ni Ningning. Kung hindi, bakit wala sa dibdib mo ang boutonniere ng ama ng nobya? Ginoong Zhao, isuot mo na ang boutonniere mo. Tama po si Ginoong Zhao, baka hamakin ka ng mga tao. Hindi ako natatakot mapahiya. Ako ang tunay niyang ama. Dadaloy ang aking dugo sa kanyang mga ugat. Ito ang katotohanan, na hindi mababago ng sinuman. Ano bang ipinagmamalaki mo? Kung bigyan ka man ng anak mo ng kaunting pera, saka ka na magmayabang. Marami akong pera, Zhao Shenhai ako. Wala akong pakialam. Kung bigyan man ako ng anak ko, ipapakita ko sa inyo. Ito ang dote ko para sa kanya. nagtataka rin ako. Balita ko si Hubij ay nagbigay ng dote kay Muningni na 888 milyon. Una kong narinig ito sa buhay ko. Napakalaking halaga ng dote. Tama po si Ginoong Zhao. Sa card mo bang ito, ang laman ng dote? Ang yaman ng angka naming Zhao, hindi kasing yaman ng WoW. Kahit nasa card ko lang, ay 100 milyon. Pero sa hinaharap, lahat ng ari-arian ko ay mapupunta kay Ningning. Ginoong Zhao, nagkakamali ka yata. Balita ko may isa ka pang anak. Ito ay personal na bagay. Wala kayong pakialam. Huwag ninyo akong pukawin. Sabihin ko na ang totoo. Kami ni Ningning ay nagkasundo na. Sinong nakipagkasundo sa iyo? Ningning. Tigilan mo na yang kahihiyan mo. Hindi mo pa ba nakikita ang ayaw niya? Ayaw ka talagang kilalanin. Itong card na ito, sarilihin mo na lang. Ang samahan ninyong mag-ama, nakakabilib. Ningning, naipaliwanag ko na sa'yo noon ang nararamdaman ko sa kanya. Karaniwang pagmamahal lang ng ama sa anak, ngunit ang nararamdaman ko sa'yo, ibang-iba talaga. Kung sakaling magkamali siya, anong gagawin mo? Magkamali, tiyak na gagawin ko. Mahigpit na pagsasabihan at pagtuturo sa kanya. Kung hindi lang simpleng pagkakamali, kundi krimen na pala. Ningning, anong kalokohan to? Dapat masaya ka ngayon. Sumama kami ni Papa, para dumalo sa kasal mo, hindi para makipag-aw. Kung wala kang ginawang krimen, bakit ka kinakabahan? Sa harap ng lahat ng tao, iniinsulto mo ako. Syempre magagalit ako, kung may maniniwala man. Ningning masayang okasyon dapat to. Tayong magkakamag-anak, wag na tayong mag-away. Dahil sa maliliit na bagay. Zhao Zenhai, akala mo ba talaga? Pinatawag ko kayong dalawa para uminom
uminom ng alak. Anong ibig mong sabihin? Hindi kami pina-attend dito. Para saan pala to? Ganyan ka kabahala. Dapat alam mo na ang mangyayari ngayon. Kaya, bibigyan kita ng sansa na aminin sa lahat ang totoo. Anong aaminin? Nguningning. Aminado ako. Noong inagaw ko si Beiju sa'yo, naging masama ang pakikitungo ko. Pero ngayon na ikakasal ka na. Kay Beiju, ang ating alitan. Tapos na dapat yun. Ang away nating dalawa, hindi mawawala habang buhay. Kahit mamatay ka man, hindi ko ito makakalimutan. Tatay, ang kakilabat ng itsura ni ate. Parang gusto niya akong patayin. Ano ba yung sinasabi mo? Kapatid mo siya sa dugo. Paano niya magagawa yon? Tama si Zhao Xinyu. Talagang, gusto ko siyang patayin. Pero ngayon, hindi na ako kikilos. Tatay, tingnan mo. Seryoso si ate na papatayin ako. Kailangan mo akong protektahan. Ningning, ano ba talaga ang nangyayari? Alam mo ba, ang itsura mo ngayon, nakakatakot talaga. Takot ka na? Paano kung malaman mong ang yakap mo ay isang mamamatay tao? Naku, baka mawalan ka pa ng malay sa takot. Mamamatay tao, yakap mo ang kriminal. Imposible, anak ni President Zhao ay mamamatay tao? Ano, mamamatay tao ang anak ni President. Si Ningning ay anak din ni President. Kung hindi ka marunong magsalita, sarahan mo na yung bibig mo. Nakita ko ang paglaki ni Shinyu. Takotan lang maliit pa siya. Paano siya magiging kriminal? Kung sinabi ni Ningning na kriminal siya, malamang totoo yun. Hindi magsisinungaling si Ningning. Tingnan nyo, hindi na makapagsalita si Zhao Xi. Kung hindi siya kriminal, bakit hindi siya magtanggol? Hindi ako pumatay. Nguningning. Iniimbento mo lang yan. Hanggang sa huli, nagsisinungaling ka pa rin. CJ, kung ganon, ako na mismo ang magbubunyag ng tunay mong mukha. Papasukin si Inspector Zhang. Inspector Zhang, siya kaya ang nag-imbestiga sa aksidente ni Muchi. Si Inspector Zhang na yun. Zhao Xinyu, ikaw ay sinasampahan ng kasong hit and run. Sumama ka sa amin. Ano? Hit and run? Nakabangga ka ng tao? Kailan pa ito nangyari? Tae, hindi ako may gawa nun. Zhao Xinyu, kung walang solidong ebidensya, ang otoridad, hindi sila darating. Nagkakamali sila. Hindi ako nakabangga. Tae, wala akong kasalanan. Kung hindi ka nakabangga, paano namatay si Zhao Xinyu? Akala mo ba'y makakalimutan ko ang pagkamatay niya? Sa iyong kamay, Ano? Ikaw ang pumatay kay Muken? Tae, hindi ko ginawa yun. Hindi ako ang nakabangga. Nandito na ang pulisya. Magdadahilan ka pa? Salbaha ka. Alam mo ba kung sino? Si Muken sa akin, siya ang minahal ko, babae sa buhay ko. Pinatay mo siya, papatayin kita. Ginoong Zhao, huwag kang padalos-dalos. Nandito ang mga pulis. Kung papatayin mo si Shinyu, makukulong ka. Tama siya. Lao Jiao, huwag kang magkamali. Demonyo ka, ginulo mo ang buhay ko. Noon pa man, pinagalitan mo si Ningning. Ngayon naman, pinatay mo ang mahal ko. Anong kasalanan ang ginawa ko? Para magkaroon ng anak na tulad mo? Hindi ako, hindi talaga ako. Yung kotse, pinahiram ko sa kaibigan ko. Kaibigan ko ang nakabangga. Sinong kaibigan? Tawagin mo siya. Sige, tatawagan ko na siya. Pa, kalma lang. Tita mo, hindi talaga ako ang nakapatay. hindi kaya siya talaga? Huwag kang mag-alala kung sino man. Ngayon, kailangan nating hanapin ang tunay na may sala. Shaoli, nakabangga ka ng tao gamit kotse ko para protektahan ka. Hindi kita sinabi sa mga autoridad. Ngayon, hindi na kita kayang protektahan. Sumuko ka na sa mga autoridad. Itong si Shaoli at Jiaozi, may pagkakapareho nga sila. Nga, kaya pala ang mga otoridad, nagkamali ng pagkakakilanlan. Hindi ako basta-basta, Jiaozinyu. Ako ang nakapatay kay Muki. Nung araw na yon, hiniram ko kay Xinyu ang kotse. Habang nagmamaneho, dahil sa hindi ko sinasadya. Kaya, nabangga ko si Mukin at Masamang babae, papatayin kita. Anong ginagawa mo? Pinatay niya ang aking chiner. Gagantihan ko siya. Hindi naman siguradong siya ang salarin. Hubi Jui, aminado na siya. Siyang salarin ba talaga? Hindi ikaw ang magdedesisyon. Official Zhang. Inamin niyang nakabangga siya. Kunin na ang kanyang fingerprint. Tingnan natin sa manibela kung may fingerprint ba siya doon. Bakit pa kailangan ito? Umamin na nga siya eh. Tumahimik ka. Zhao Xinyue. Huwag kang makulit. Nanonood ka ba? Binabato kita. Officer. Bilasan mo nga. Kuhanan ng fingerprint. Iunat ang kamay. Bakit nyo ko tinititigan? Kukuha ng fingerprint, kunin na lang natin. Anong kinalaman ko dyan? CR muna ako. CNA Wanye. Oh, Pasundan mo siya. Mabubuko na ako. Dapat akong tumakas agad. Pumunta si Xinyu sa CRE. bantayan mo siya at huwag pagtakasin. Opo. Ang fingerprint ng suspect na isumite na sa headquarters. Malapit na, magkakaroon ng resulta. Salamat sa serbisyo. Nasaan na si Xinyu? Bakit hindi pa bumalik? Tatawagan ko para alamin. Hello, si Zinyo. Nasaan na siya? Ano, tumakas siya.
Ningning, ayaw kong intindihin. Ang nakabangga sa nanay mo ay si Zhao Xinyu o yung si Shaoli. Hindi ko sila patatawarin. Sa buhay kong ito, ang pinakamamahal ko ay ang iyong ina. Hindi ito nagbago. Sino man ang salarin, mapaparusahan siya ng batas. Tungkol naman sa'yo, Zhao Zhenhai, huwag kang magpanggap. Ang kotse na nakabangga sa nanay ko, galing sa kumpanya mo. Kung wala ka, hindi mamamatay ang nanay ko. Kasalanan ko. Ako ang pumatay sa nanay mo. Hindi ko alam kung bakit naging ganito ang lahat. Sa ngayon, nakakahiya talaga ako. Zhao Shenhai. Isang tunay na hamak. Hindi ka kilala ni Ningning. At hindi kita patatawarin. Iyo. Lahat ay kasalanan ko. Nahihiya ako kay Chiner. At sa inyo, akala ko, kung yayaman lang ako, sapat na pera, matatanggap ko ang pagkilala ninyo, mababago ang lahat. Pero ang nangyari, nawala ko si Chiner, at naligaw ako ng landas. Kasalanan ko rin noon. Marami akong paraan, para hadlangan ka. Pero pinili ko, para sa masamang tulad mo, naiwan ang sariling anak, na anak ko, Zhao Shenhai. Galit ako sa'yo, hindi kita patatawarin. Ang sarili ko, ay hindi rin mapapatawad. Sa nakabanggang sasakyan, walang fingerprint ni Xiaoli. Hindi siya ang salarin. Nagsisinungaling siya. Shaoli ay pinapantay ni Zhao Xinyu. Kung hindi salarin si Shaoli, si Zhao Xinyu, ang tunay na salarin. Tama. Zhang Yang. Dalhin dito si Zhao Xinyu. Ginoong Wu, siya. Anong nangyari sa kanya? Ano nang nangyari sa kanya? Dumating na si Zhao Xinyu. Siya si Zhao Xinyu. Bakit siya nagpalit ng damit at ayos? Pumunta siya sa Siray. Nagpalit ng damit at nagsuot ng wig. Balak niyang tumakas. Nang magbihis siya, dumaan mismo sa harap ko. Muntik ko na siyang di makilala. Buti na lang naamoy ko. Ang pabango niya, pareho kay Zhao Xinyu. Kaya hinuli ko siya. Magaling ang trabaho mo. Doble ang bonus mo ngayong buwan. Salamat po, boss ho. Mukha ngang si Zhao Xinyu ang salarin. Di sana siya tatakas kung hindi. Itong babaeng to, mukhang desente. Di mo aakalain, mamamatay tao pala. Nakakapanghina. Pinatay niya ang sariling ama, ang pinakamamahal niyang babae. Ngayon, hindi siya patatawarin ng ama niya. Hindi ko sinasadya. Huwag niyo akong hulihin. Talagang aksidente lang to. Noong panahon, maayos akong nagmamaneho. Si Muchin, ang biglang sumalpok. Masamang tao ka. Kung wala lang ang mga autoridad, sa Isekela nakita ngayon din. Nagkasala ka. Itinago mo pa sa akin. Hindi ka lang nagtago. Ginawa mo pang magkamali ng magkamali. Paano ako nagkaanak ng demonyong tulad mo? Zhao Shenhai, anong karapatan mong pagsabihan ako? Paulit-ulit mong sinasabi, hindi ka mag-aasawa para kay Muchin. Hindi ka ba nahihiya? Ang hindi pag-aasawa mo, pampaabalaho lang sa mga babae. Anong sinabi mo? Sabi ko, babae ng babae. Nitong mga nakaraang taon, ang babaeng nalapastangan mo, hindi bababa sa 10,000 o baka libo-libo pa nga. Mabuti pa, pumunta ka na sa ospital para magpatingin. Baka kung ano, asukal sa katawan. Anong kinakatwa mo? Alam kong, hindi na ako mabubuhay. Ang kinakatwa ko ay, mas masahol pa ang mangyayari sa'yo. Anak mo ako sa dugot lamat. Dinrib ko ang kotse mong binili. At pinatay si Muchin. Ang pamilya mo, hindi ka nila patatawarin. Dalhin niyo siya. Opo. Yung Asmu, kukunin na muna namin ang bilanggo. CJ, Mga bodyguard, dalhin niyo agad si Zhao Zhenhai sa ospital. Paumanhin sa inyong lahat, ang dahilan kung bakit dito tayo nagkita, ay para ilantad ang katotohanan. Ito ay para parangalan, ang kaluluwa ng biyanan kong nasa langit. Ngayon ay inihahayag ko, na opisyal nang magsisimula ang kasal. Zhao, na-diagnose kayo na mayroon. Stage 3 laya. Karamihan sa mga pasyenteng katulad nyo, ay may 6 na buwan na lang. Ano? 6 na buwan? Ginoong mo, makakaasa po kayo sa pagkatao ni President. Kung saktan man niya si Ningning, si Mr. Wu mismo ang uunang lalaban. Naniniwala ako, na mas magiging masaya ang buhay ni Ningning, kaysa sa naranasan ng kanyang ina. Sa hinaharap, walang problema. Ngayon ay maaaring halikan ng groom ang bride. Mahal, hindi pa tapos magbukas ng mga sobre. ang dami talagang ang pao. Parang hindi ko matatapos to sa gabi. Tutulungan kita. Wag na, ako na ang magbubukas. Matulog ka na. Unang gabi natin to bilang mag-asawa. Nakalimutan kong sabihin. May dalawa ko ngayon. Sige na nga. Lalo kang hindi dapat magpuya. Ayusin mo ang mga sobre. Gusto ko pa, hayaan mo na ako. Masaya ako sa kasal ko ngayon. Pagkatapos nito, matutulog na. Pakiusap. Halikan mo muna ako. Pagkatapos, tutulungan na kita.
tagal ko nang nabubuhay, ngayon lang ako nakakita ng ganito. Nag-wheelchair na nga si Lolo. Nandito pa rin para maglaro. Ang ibang matatanda, mas malakas pa sa atin maglibog. Tama, lalo na yung may kapansanan. Grabe maglaro sa kama. Manong, parang bago po kayo dito. Unang beses nyo po ba? Ako na po ang aalaga sa inyo mamaya. Layas, Hoy, kung kaya ng kamay, huwag kang gumamit ng paa. opo. Mukhang ayaw ni Manong sa babae. Lalaki ang trip. Kilos na. Aray, ang tanda na niya. Amoy matanda. Di ko kaya. Nakita mo ba yung salig niya? Yung pearl necklace. Wala ka ng milyon-milyon kung hindi mo yan makuha. Totoo ba? Huwag mo akong lokohin. Anong mapapala ko? Kung lalaki ako, di ka na aabot dito. Tatay, ay. Magandang gabi po. Tatay, ay. Ako na po ang sasama sa inyo ngayon. Alam kong mahirap ang paglakad nyo, pero okay lang. Marunong ako sa pag-aalaga ng espesyal na tao. Itong kamay mo, ayaw mo na ba nito? Tutulungan kitang putulin. Teka muna. Manager, saklolo. Pasensya na ho, nahuli ako. Staff ko ito sa tindahan, walang alam. Humihingi ako ng paumanhin. Huwag na. Diretso na tayo sa loob para pumili. Pumunta ako ngayon sa club para makilala mga babae. Hindi para sa sarili ko. Para sa manugang kong lalaki, si Wo Beiju. Ito nga pala ang manugang ko, si Wo Beiju. Lolo, pwede ako. Ako na po ang piliin niyo. Lolo, kung ako ang pipiliin mo, bibigyan kita ng diskwento. Libre lang, hindi ako sisingil. Gusto ko ang tipo ng manugang mo, Direktor. Kayo po ba ay, gusto nyong akitin ko ang manugang ni eksperto ako dito. Huwag kayong mag-alala, kapag nahuli na natin siya, itatago ko ang ebidensya, ipapadala sa inyo. Ikaw na nga. Director Mu, bakit mo pa ginagawa ito? Ang mga lalaki, hindi kayang sumubok. Kung hindi kaya ni Wo Beiju ang pagsubok, papakasalan ko sila na maghiwalay. Ang aming mo family. Bilyon-bilyong kayamanan. Ning-ning. Hindi dapat magdusa. Tama ka. Kahit magdiborsyo ang binibini, kaya pa ring mabuhay ng maayos. Tama ang sinabi mo. Ning-ning, ayaw mong mag-abroad para sa honeymoon, kaya naghanda ako ng ilang plano. Pumunta tayong tignan mamaya. Ikaw na lang ang pumunta. Kahit saan basta di abroad. Anong problema? Kanina lang, tumawag sa akin ang lolo ko. Gusto niya akong dalhin sa Mu family. Tingnan ang mga gamit ng nanay ko. CJ, samahan na kita. Wag na, tingnan mo na lang ang honeymoon plans. CJ, tatawagan kita pag nakapili na. Esan, Presidente Wo, ito po ang aming espesyal na honeymoon packages. Dahil bata pa ang anak ni, ayaw ng misis ninyong magmalayo. Pwede ninyong pag-isipan, mga local resort namin. CJ, titingnan ko. Sige. Malapit lang sa opisina, may magandang resort, maraming mga aktibidad doon. Gusto nyo ba? Samahan ko kayong bisitahin. Pwede. Ito ang dati niyang kwarto ng iyong ina. Kahit na noong panahong iyon, ako at ang iyong ina, ay naghiwalay na ng landas. Ngunit, ang kanyang kwarto, mga nakalagay dito. Pati mga gamit niya, ay iningatan kong buo. Ito ang sukli na ginamit niya. Bago niya nakilala si Zhao Shenhai. Siya ay napakabait at masunurin. Nang makilala niya si Zhao Shenhai, parang ibang tao na siya. Laban sa akin sa lahat. lolo. Ang nanay ko ay talagang malakas ang loob. Marahil ay, ayaw niyang maging bulaklak sa greenhouse. HMM. Kasalanan ko rin. Hindi kami naging magkasundo ng ina mo. Kaya, ngayon sa'yo, wala na akong masyadong hinihiling. Lolo, mamumuhay ako ng maayos. Huwag kang mag-alala. Mabuti naman. Tuloy po kayo. Ginoong Wo, pasok ka na. Bakit may duyan sa kwarto? Ang saya ng duyan na ito. Gusto mo ba? Ipakita ko paano gamitin. CJ, Ginoong Wo, halika na. Sige na. Bilis na. Buksan mo ang drawer na yan. Ito, lahat ng iyong ina, na iniwang alahas. Kapag aalis ka na, dalhin mo ang lahat. Ah, CJ, Nahuli na si Wo Beiju. Ning-ning, Beiju.
Pupunta ka ba para tingnan ang plano sa honeymoon trip? Alainan. Nga. Ay nako, sinabi niya sa akin. Muntikan ko nang makalimutan. Ganito na lang, pahatid kita kay Beidou ng driver ko. Wag na. Pabayaan na nating siya ang mamili. Hindi pwedeng ganoon. Plano para sa inyong dalawa. Dapat ang pinakamaganda. Ali, hatid mo si Ningning kay Beidou. MS, Mo. Nandito po ang asawa ninyo sa kwartong ito. Ah. Akala ko pupunta siya para sa plan. Bakit nandito siya? Paki-unlock mo nga ang pinto. Hindi ba to ang damit niya? Ano tong nangyayari? Ano ang nangyari? Inosente ako, MS, Mo. Tanggalin mo nga ang tali sa akin. Nasaan si Hubiju? Siya. Nasa banyo siya. Ningning, bakit ka nandito? Gago ka. Kung hindi ko nakita ng personal, akala ko pa naman iba ka sa mga lalaki. Ningning, nagkakamali ka, hindi ko siya hinawakan. Eh bakit hindi mo sabihin sa akin? Ano ito? Talagang tinali ko siya. Pero dahil lang, siya ang umasim sakin. Tapos ininom ko tubig na binigay niya, nahihilo na ako. Totoo ba yan? Bakit di ako makapaniwala? Hindi ito normal na kwarto. Kwartong pang-aliw ito. Pero ito niyang suggestion para sa honeymoon. Magbihis ka muna. Kung makita ka ng ganyan, walang maniniwala sa'yo. Talagang wala akong kasalanan. Kaya ko siyang harapin. Ano ba talaga kay Hubiju? Miss Mo. Dinala ko si Mr. Wu para tingnan ng kwarto. Tinanong niya kung paano gamitin ang duyan. Kaya ipinakita ko. Nagduyan para sa kanya. Ang wild mo maglaro ah. Ningning, hindi ganun ang nangyari. Ako. Nagtataka lang talaga ako, bakit may duyan dito, pero kami niya. Tatawagin ko ang supervisor niya, mukhang pinagtripan niya ako. Huwag mong kunin ang cellphone ko, may mga sekreto ako dyan. Wala akong pakialam sa sekreto mo. Tatawag lang ako gamit to. Ibabalik ka agad. Chairman Mu, Ano tong direct Mew? tingnan mo kung ito ba ang numero ng lolo mo. Ito talaga ang numero ng lolo ko. Paano niya nakuha numero ng lolo ko? Sino ka talaga? Ako. Ikaw, hinugot ka ba ng lolo ko para akitin si Hubiju? HMM. Ano ba talaga ang nangyayari? Sandali lang, Hubiju. Unang magpaliwanag ka sa akin. Ano nang ibig mong sabihin sa pagkakaga? Anong ginawa ninyong dalawa? Wala talagang nangyari sa amin. Ningning, Binibining mo, huwag ka munang magalit. Hinuberin ko nga ang asawa mo. Akala ko magtatagumpay ako. Pero kahit lasing na siya, itinulak pa rin niya ako. tama. Eh di ikaw talaga ang sugo ng lolo ko. Oo. Paano niya to nagawa ang lolo ko? Pupuntahan ko na siya ngayon. Ningning, huwag kang mag-init ulo. Baka sinusubok lang ng lolo mo ang katapangan ko. Kahit ganon, hindi dapat ganitong mababang paraan. Siguro, mas mabilis kasi itong paraan. Ganito, magbibihis lang ako, sabay tayong pupunta. Mahal, sinampal kita kanina. Masakit ba? Hindi mukha ang masakit, puso ko. Natakot akong baka magkamali ka, tapos iwan mo na ako. Gago ka. Kahit may nangyari man, mag-imbestiga muna ako bago maniwala. Huwag kang mag-alala. Hinding-hindi ko gagawin ang anumang ikalulungkot mo. Esan, Lolo, Ningning A. Wala nang masyadong oras si Lolo. Para alagaan ka. Ang laging iniisip ko, ay baka. Si Wu Beiju ang maging pangalawang, Zhao Shenhai. hindi siya. Kagaya ni Zhao Zhenhaing walang kwenta. Magkaiba sila. Noong una, nanay mo, dinala si Zhao Shenhai para makilala ko. Pinuri ng todo. Si Zhao Shenhai naman, nagmakaawa. Nangako pa. Pero ang ending, nakita mo naman. Lolo, naiintindihan ko po kayo. Sa bagay na ito, hindi ko po kayo sinisisi. Ang nangyari kay Zhao Zhenhai, sa akin ay paalala rin. Kung sakaling, ako'y magbago ng loob. Pangako ko, aalis ako ng walang dala. Hindi ko hahayaan, mababawasan ang ginhawa sa buhay ni Ningning. Lolo, huwag kayong mag-alala kahit may asawa na ako. Magpupunyagi pa rin ako sa aking trabaho.
Lalabanan ko, magtagumpay sa propesyon. Maisa sa katuparan ko, ang halaga ng buhay ko. Kung naiintindihan mo ito. Panatag na ako. O nga pala. Si Zhao Shenhai. Nagka-AIDS. Maauna siyang mamatay sa akin. Karapat-dapat sa kanya. Lolo, huwag kayong mag-alala. Hindi ako maglalasing sa labas. Ningning. Tawagan mo si Beiju. Papuntahin mo agad dito. Baka nakalimutan na birthday niya ngayon. Lolo, alas 7 pala. Dati naman ay, uwi bago mag alas 8. Hintayin na lang natin. Ha? Hay, dumating ka na. Na. Aray. Nakalimutan kong birthday ko pala. Nga, may cake ako para sa iyo. At regalo pa. Anong regalo? Pagkatapos ng cake na lang. Kain tayo ng cake. Ito ang regalo ko. Huwag mo munang buksan. Buntis ka. Esan, Buntis ka. dahan-dahan. Nga. Pinakamagandang regalong birthday ito.